Nagsisimula ang kwento sa taong 2025, ang unang intergalactic na pagbagsak ay sumalakay sa Earth at nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod at sinubukan ng sandatahang lakas na kontrolin ang pag-atake, ngunit agad na lumitaw ang isang hindi mapigilan na alon ng mga kaiju na nagsimulang sirain ang sangkatauhan. Para labanan ang banta, pinagsama ng sangkatauhan ang pinakamahusay na tauhan at teknolohiya mula sa bawat bansa at sa ganitong paraan, itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force at ito ang RD. Subalit kahit na may kaunting tagumpay ang mga elite na puwersang ito, malaki pa rin ang pagkasira at nagpatuloy ang digmaan ng walang malinaw na katapusan, gayunpaman ay may lumitaw na isang tagapagligtas sa murang edad na nagbago ng lahat at makikilala natin siya sa lalong madaling panahon. Nagpalit ang eksena ngayon kung saan nasa isang paaralan sa lungsod, ang mga bata ay naglalaro bilang mga anti-kaiju agents ngunit sa kanilang lahat ay may isang batang tahimik lamang na pinagmamasdan ang iba at sa loob ng silid-aralan, ang parehong bata ay nagbabasa ng libro habang naririnig ang kanyang mga kaklase na gustong magpatuloy sa paglalaro bilang mga agent. Nang mapansin ng isa sa mga bata na nakikinig siya ay inaya siya nitong sumama sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay natakot ang bata at tumakbo palabas ng silid at kalaunan. Nakita natin siyang papunta sa isang laboratorio. Sa entrada ay may isang robot na humihiling na igalang ang kanyang mga karapatan, sinasabi nito na walang dapat tumatapak sa kanyang karapatan kahit siya ay isang makina, ang robot na iyon ay isang prototype na autonomous bomb na tinatawag na Snowman. Tahimik na pinagmamasdan ng bata at ng mga siyentipiko ang lahat, pagkatapos ay dumating ang namamahala at nagtanong kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ng kanyang mga kasamahan ang sitwasyon. Samantala ay itinuro ng makina ang doktor at sinabing siya ang nag-uutos na pasabugan ang sarili laban sa mga kaiju. Ang doktor na nagngangalang Koji Kayabusame ay nagtanong kung hindi ba iyon isang makabagong ideya, dahil ang layunin nito ay magresulta sa zero human casualties at ibig sabihin na isang robot na kamikaze, dahil dito ay hindi sumang-ayon ang makina at binanggit na ayaw nitong mamatay. Nang marinig ito ng bata ay tumatak ito ng malalim sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw at isang umaga ay tumunog ang mga sirena sa lungsod bilang babala ng paglitaw ng isang kaiju at sa laboratorio, nakikinig si Snowman sa lahat ng ito. Dumating ang bata at lumapit habang nakatitig dito, samantala ay plano ng mga siyentipiko na subukan ang Snowman ngunit biglang may problemang iniulat at ang anak ng doktor ay nasa loob ng control cabin ng Snowman, pinapakalma sila ng doktor at sinabing ang cabin na iyon ay para lamang sa training. Kaya halos imposibleng patakbuhin. Bumalik tayo sa bata na ngayon ay nagbabasa ng manual at matapos itong basahin, pinapagana niya ang lahat at nagsimulang maglakad gamit ang robot at hindi pala ganoon kahirap itong kontrolin, maliban na lang kung isa kang henyo. Hiniling ni Snowman na huminto siya, pero sinabi ng bata na huwag itong mag-alala dahil sisiguraduhin niyang hindi ito kailangang mamatay at nang tuluyan siyang makalabas ng storage, pinapaandar niya ang mga ito at nagsimulang lumipad. Nabigla ang doktor at sumigaw na kung ang kanyang anak ba ay isang henyo, makalipas ang ilang sandali ay ibinalita sa balita na natalo ng bata ang kaiju at sa panayam sa ama ay sinabi nitong ang piloto ay ang kanyang anak, isang batang 9 na taong gulang lamang. Ipinakita ng mamamahayag ang balita kung saan tinatawag ang bata bilang tagapagligtas, tinanong siya kung magpapatuloy silang lumaban para sa sangkatauhan at sumagot si Koji ng oo. Pagkatapos ng lahat iyon ang dahilan kung bakit niya ito nilikha ang robot at hindi ang bata na malinaw na nagsisinungaling siya, dahil balak niyang gamitin ito bilang bomba. Bumalik tayo sa bida mula sa loob ng Snowman at ang batang si Tetsuo Yabusame at ito ang ating pangunahing karakter, ay kinakabahan habang pinagmamasdan ang lahat at sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinrotektahan ang lungsod laban sa mga kaiju. Sa susunod na eksena ay mas matanda na siya at gumagamit na ng ibang robot habang nilalabanan ang mga kaiju. Sa loob ng mga taong iyon ay unti-unti niyang tinapos ang mga banta hanggang sa umabot sa huling laban na maaaring magdala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Lumipas ang 10 taon at ngayon ay nasa intergalactic cruiser na Earth. Dito ay makikita si Tetsuo na nagbabasa ng libro tungkol sa kung paano magkaroon ng kaibigan, dahil sobrang mahiyain niya. Habang babasahin na niya ang unang hakbang, may natanggap siyang abiso na 40 minuto na lang bago ang huling laban at tinatawag siya para sumakay sa Snowman. Naiinis siya sa abalang ito kaso pumunta pa rin dahil siya ang tagapagligtas. Habang naglalakad ay kinikilala siya ng buong crew bilang kanilang tagapagligtas,
May isang crew member na nagsabing inayos niya ang snowman ng maayos at may isa pang nagbigay sa kanya ng tapik bilang suporta. Natigilan si Tetsuo at tila hindi alam ang sasabihin subalit sinabi niyang gagawin niya ang lahat sa laban na ito, kahit na mahiyain ang pagkakasabi niya. Tumalon siya papunta sa hatch at nagsuot ng espesyal na helmet at binuksan niya ang pinto at lumabas sa kalawakan. Agad niyang tinawag si Yukiya para papasukin siya at si Yukiya ang snowman na nakita natin noong bata pa siya, at ngayon ay mas malakas na. Tinanong siya nito kung muli na naman ba siyang umiwas sa pakikipag-ugnayan sa iba. Pinatahimik siya ni Tetsuo at hiniling na papasukin siya at pagkapasok ay pinagsisihan niya ang kanyang sinabi kanina sa crew. Naiintindihan niyang gusto lamang siyang suportahan ng mga ito, ngunit dahil sa kaba at kung ano-ano ang nasabi niya at tinawag pa ang sarili na isang pagkabigo, ipinaliwanag niya na nangyari ito dahil ginugol niya ang kanyang mga taon sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Nag-aalala rin si Yukiya sa kanya at sinabihan siyang huwag pahirapan ang sarili at subukan pa ring magkaroon ng kaibigan. Subalit sumagot ang bida na hindi na kailangan dahil mayroon na siya si Yukiya kahit na 10 taon na niyang inulit ang parehong dahilan. Ipinahayag niya na hindi ito madali dahil ayon sa librong binabasa niya, kailangan niyang dumaan sa 777 na pagsubok para magkaroon ng tunay na kaibigan, ayon sa may akda na si Lonely Iwaki sa libro na sa kung paano ang isang kaiju ay magkaroon ng kaibigan. Sinabi ni Tetsuo na masyadong mataas ang pamantayan para sa kanya, kaso sinisi siya ni Yukiya sa pagsunod sa walang saysay na manyawal at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kapitan na si Miss. Iginiit nito na malapit na silang makarating sa harap ng hukbo ng mga kaiju kaya't rerepasuhin nila ang misyon. Kapag nakipag-ugnayan sila sa mga kaiju ay lalayo si Tetsuo sa Earth, pupunta sila sa gitna ng hukbo para gamitin ang Infinity Laser na aatake sa loob ng 100 kilometro at wawasak sa buong hukbo ng mga kaiju. Ang pinakamahalagang bahagi ng planong ito ay kapag naabot nila ang launching point at dito na gagawin nina Yukiya at Tetsuo ang kanilang bahagi. Magsisimula silang lumaban para akitin ang kalaban at bawasan ang kanilang bilang at matapos itong ipaliwanag, sinabi ng kapitan na umaasa siya sa kanila at sumagot si Yukiya ng yes at si Tetsuo naman ay copy na ikinagulat ng mga navigator, dahil dito ay muling natatarante si Tetsuo dahil hindi siya nakasagot tulad ni Yukiya. Pinalakas siya ng loob ni Yukiya at sinasabing babalik silang magkasama na may panibagong tagumpay, dahil ngayon ay matutupad na rin ang kanyang pangarap at tinanong ni Tetsuo kung ang tinutukoy niya ay ang dekalidad na langis. Sumagot si Yukiya na hindi at may iba siyang ibig sabihin ngunit bago pa niya ito masabi ay napatingin siya sa malayo. Hindi maintindihan ni Tetsuo kung ano ang tinitingnan nito at hanggang sa makita nila ang daan-daang kaiju na paparating, bawat isa ay mas malaki kaysa sa isa at sa sandaling iyon ay sinimulan ng kapitan ang misyon. Sa kanyang panig ay sinabi ni Tetsuo kay Yukiya na gusto niyang maging isang mahalagang tao. Tinawag siya ni Miss para simulan ang misyon at iginiit ni Yukiya na papalapit na ang mga kaiju at itinaas ni Tetsuo ang kanyang ulo at nagsimulang lumaban. Inilunsad ang kanilang mga sasakyan mula sa barko at hinawakan niya ang kanyang Grand Sword. Ginamit ni Yukiya ang estilo ng 7 espada at umatake gamit ang teknik na Rainbow Root at sa isang iglap ay maraming kaiju ang naputol agad na ikinagulat ng buong crew. Sinabi ng kapitan na siguradong panalo na sila at sila na ang susunod na kikilos. Habang sinusubukan ng mga kaiju na malalampasan ang barrier, inutusan ng kapitan na ihanda ang Infinity Laser at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang isang sphere sa unahan at nang umabot ito sa limit, iniutos niyang magpaputok ngunit biglang nawala ang Infinity Laser. Nagulat ang mga tripulante at sinubukan na alamin ang dahilan at ipinagbigay alam sa kapitan na pumapalya ang laser system, at tulad ng inaasahan ay lumala pa ang sitwasyon at iminungkahi ng kapitan na i-restart ang sistema kaso hindi rin ito gumana. Dahil nasa panganib sila ay iniutos niya ang Plan B at magtiis sa pag-atake at makipag-ugnayan muli kina Tetsuo at Yukiya at bigla, habang naghahanda sila ay nag-collapse ang mga energy generator at naging ganap na vulnerable ang barko. Hindi makapaniwala ang kapitan at sa sandaling iyon ay sinira ng isang kaiju ang control room at nilamon ang lahat. Sa kabilang banda handa na sina Tetsuo at Yukiya na lumaban, ngunit nakarinig sila ng isang pagsabog at nang lumingon sila ay nakita nilang unti-unting nasira ang buong barko at dahil dito, iginiit ni Yukiya na nabigo ang misyon at pinapakalma siya ni Tetsuo at binanggit na bumalik sila sa barko upang iligtas ang sinumang nakaligtas. Sinubukan ni Yukiya na pigilan siya at ipinaalam na delikado iyon,
Ngunit sinabi ni Tetsuo nang may kumpiyansa na hindi pa natatapos ang misyon kaya't hiniling niya ang tulong nito para lipulin ang lahat ng kaiju. Matapos ang ilang oras ng labanan ay nakapatay sila ng maraming kaiju. Ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga ito at pagod na ang ating bida at si Yukiya ay bahagyang nasira na. Nakita ni Yukiya na wala ng silbi ang patuloy na pakikipaglaban kaya't sinabi niyang magpapasabog na siya. Tinanggap ito ni Tetsuo at binanggit na sa ganitong paraan ay maililigtas nila ang mundo. Habang unti-unting nilalamon si Yukiya ng mga kaiju ay nagreklamo ito dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng kahit isang kaibigan, sinaway siya ni Tetsuo dahil binanggit pa niya iyon sa gitna ng kritikal na sandali, sinabi niyang wala na itong halaga basta't magkasama sila hanggang sa huli. Tinanong siya ni Yukiya kung sigurado siya at kung wala ba siyang pinagsisisihan, nag-iisip si Tetsuo at naalala kung gaano siya nahirapan makisalamuha at kung paano siya nagkulong sa sarili at sa kasalukuyan. Iginiit niya kay Yukiya na nasasanay na siya at hindi na ganoon kasakit makita ang ibang tao na may mga kaibigan. Pinasalamatan niya ito sa pananatili sa tabi niya sa lahat ng panahong iyon, tumingin si Yukiya sa kanya at naalala kung paano siya binigyan ni Tetsuo ng pangalan, kahit isa lamang siyang simpleng bomba noon at napansin ng bida ang katahimikan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang lumabas ang isang alert sa screen na lock ang controls at agad na naintindihan ni Tetsuo ang sitwasyon. Inamin ni Yukiya na siya ang may kasalanan na ninakaw niya si Tetsuo at sinamantala ang kabaitan nito, pinilit siyang gugulin ang huling 10 taon na walang normal na buhay at puro laban sa mga kaiju na kasama siya. Sinubukan ni Tetsuo na kontrolin ang snowman at ipinahayag na ayos lang sa kanya ang manatili kasama si Yukiya, kaya huwag na itong mag-alala at ibalik ang controls kaso huli na ang lahat at inactivate ni Yukiya ang escape capsule na ilulunsad sa loob ng 10 segundo. Natawa siya habang inaaalala ang sandaling niligtas siya ni Tetsuo at binigyan ng pagkakataong mabuhay, iginiit niyang hindi niya hahayaang mamatay ito at pagkatapos ay inilunsad ang capsule at umiyak si Tetsuo habang sumisigaw kay Yukiya. Bilang huling mensahe ay ipinahayag ni Yukiya ang kanyang tunay na pangarap at hindi langis ang gusto niya, kundi isang normal at masayang buhay kapag bumalik sila sa Earth at nais niyang magkaroon si Tetsuo ng maraming kaibigan at sa gitna ng pag-iyak. Sumagot si Tetsuo na magkakaroon siya ng 10 pero hindi 100 kaibigan, at nangakong magkakaroon siya ng mga kaibigan para kay Yukiya. Dahil dito ay natuwa ang robot at tuluyang sumabog kasama ang lahat ng kaiju at sa sandaling iyon, ang capsule ay na-cryogenize hanggang sa makalipas ang mahabang panahon at makarating sa destinasyon nito, nagising si Tetsuo at ipinahayag na nakabalik na siya sa Earth at ayon sa mapa siya ay nasa rehiyon ng Tokai sa Japan. Ang petsa ay 8 ng Agosto siya ay na-cryogenize sa loob ng 8 taon na ibig sabihin, 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth at sa panahong iyon, ang isang batang estudyante ay magiging ganap na adult na isang malaking pagbabago ng henerasyon. Nagtanong si Tetsuo kung may gugustuhin bang maging kaibigan ang isang tulad niya, dahil maaaring tingnan siya bilang makakaluma at ang una niyang naisip na solusyon ay magkulong sa bahay at pag-aralan ang lahat para makasabay sa mga kabataan. Ngunit walang ipinakitang imahe ang system tungkol sa labas kaya't nagpa siya siyang lumabas, at sa kanyang sorpresa na isang malaking grupo ng tao ang naghihintay sa kanya, pinupuri siya bilang kanilang tagapagligtas at gustong maging kaibigan niya. Sa ganitong paraan ay tinupad ni Tetsuo ang pangako na ginawa niya kay Yukiya at hindi man lang sana dahil hindi pa siya lumalabas, kaya lumabas siya mula sa kapsul at ang kanyang nakita ay isang nagyayelong bansa o mas tamang sabihin, isang buong planeta na natakpan ng yelo na hindi na tinatawag na Earth kundi Snowball Earth. Para sa bida, imposible ito dahil 10 taon lang ang lumipas at hindi dapat magyelo ang mundo sa ganito kabilis. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyari sa mga tao at kay Earth at mas masama pa, ano ang mangyayari sa kanyang pangako. Dito ay makikita natin ang isang alaala niya noong high school at makikita si Tetsuo na nag-aaral sa klinik. May ilang estudyanteng dumaan at nagulat nang makita siyang nag-aaral ng kanji at binanggit nila na bilang tagapagligtas, wala siyang oras pumasok sa paaralan kaya't medyo naiinggit sila. Hindi sila pinansin ni Tetsuo pero na-stress siya sa narinig niya at naalala ang mga salita ng kanyang ama na tinatawag siyang mahalaga, na lalo pang nagpalayo sa kanya sa iba at sa kasalukuyan ay 22 oras na ang lumipas mula nang makarating siya sa Earth at nagsimula na siyang magutom. Naghahanap si Tetsuo ng mga supply, pero napindot niya ang isang button at lumabas ang isang video ni Yokyo at pinapaalala nito ang kanyang hiling na sana bumalik ang kanyang kaibigan sa Earth, mamuhay ng masaya at magkaroon ng maraming kaibigan.
Dahil dito ay na-inspire si Tetsuo at isinuot niya ang kanyang coat, kumain at naghanda para lumabas sa mundo habang nangangakong gagawa siya ng maraming kaibigan kahit mga snowman pa iyon. Sa tulong ng librong binabasa niya kanina, ang unang hakbang ay lumabas ng bahay para makilala ang ibang tao at dito palang marami na ang pumapalya at nagsimula si Tetsuo na maglakad para maghanap ng mga survivor. Habang mas lumayo siya, mas napapansin niya na puro nyebe ang paligid hanggang sa may nakita siyang isang tao na nabubuhay sa gilid at natuwa si Tetsuo at sinubukan itong lapitan, pero nadapa siya at nabangga ang isang makina dahilan para bumagsak at mabasag ang lalaki. Doon niya napagtanto na nagyelo na pala ito kaya inilibing niya at ipinagdasal at kawawa naman ang lalaking iyon na sana ay naging kaibigan pa ng bida. Pagtingin niya sa makina ay napansin niyang gumagana pa ito kaya ginamit niya bilang sasakyan. Habang umaandar ay may nakita siyang napakalaking butas at dahil dito, naisip niya na baka nasa ilalim ng lupa ang mga tao dahil mas mainit doon at naghanda siyang tawagin sila. Pero nahiya siya at mas pinili pang magyelo kaysa sumigaw ng tulong hanggang sa may isang halimaw na biglang lumitaw sa likod niya, kaya tumakas si Tetsuo gamit ang kanyang excavator. Pero biglang natapos ang daan at nahulog siya sa bangin na kahit na ang magandang balita ay nawala niya ang kaijo, pagkagising niya ay napalibutan siya ng isang nagyelong lungsod na dati niyang tahanan at labis siyang naapektuhan. Pero sa gitna nito ay nagsimula ang isa pang lindol at agad niyang naintindihan na isa na namang kaijo iyon, kaya sumakay siya sa excavator at naghanda at pagdating ng halimaw sa kuweba ay handa na siyang kainin, sinabi ng bida na oras na para makausad. Pinapagana niya ang makina at diretso itong pinapatakbo papunta sa halimaw, ngunit sobrang bigat at lakas ng halimaw kaya napawrong siya at kahit ganon ay hindi sumuko si Tetsuo at gumawa siya ng plano gamit ang lahat ng alam niya, dahil alam niyang kumikilos lang ang halimaw base sa instinct nitong kumain at inisip niyang kaya niya itong iwasan. Hinintay niyang lumapit ito at muli siyang umatras habang inoobserbahan ang galaw nito. Nang sumugod ang halimaw para kainin siya ay ginamit ni Tetsuo ang bakal na braso ng makina bilang shield habang nag-iisip ng paraan para matalo ito. Dahil sa sunod-sunod na banggaan, humihina ang mekanikal na braso hanggang sa tuluyang masira ang claw. Sa sandaling iyon ay naalala ni Tetsuo ang mga salita ng kanyang ama kaya't ginawa niya ang huling pagsubok. Ginamit niya ang sirang braso ng excavator at hinayaan niyang kainin siya ng halimaw, at mula sa loob ay tinusok niya ito gamit ang improvised na sibat. Sa ganitong paraan ay napatay niya ang halimaw na kahit mahiyain siya ay napakatapang niya at pagkatapos nito, may 3 tao ang lumitaw at lumapit sa halimaw para suriin ito at nang makita nilang buo ang katawan ng isang kaijo, natuwa sila at nagsimulang magdiwang. Pero sa sandaling iyon ay lumabas ang bida mula sa bibig ng halimaw na puno ng dugo at nang makita niyang mga tao iyon, sumigaw siya sa saya at ang 3 tao naman ay napasigaw sa takot at napagkamalan siyang halimaw. Ganon siya kapangit tingnan at kinausap ni Tetsuo si Yukio at binanggit na sa wakas ay nakahanap na siya ng mga survivor, dahil dito ay lalo pang natakot ang mga tao at nagsimulang magdasal para mapigilan siya at ang leader nila na si Alvina, ang nagpapatahimik sa kanila at naghanda para lumaban. Kasabay nito ay sinubukan ng bida na makipag-usap pero hindi niya maalala kung paano, kaya't naalala niya ang librong ibinigay sa kanya at inisip na dapat siyang ngumiti, pero nang ngumiti siya ay lalo lang siyang naging nakakahinala sa mga survivor. Hindi na kinaya ni Tetsuo at habang sinasabi na sa wakas ay nakakita siya ng ibang tao, nawalan siya ng malay at bumagsak at dito makikita ang isang alaala, muling nagreklamo si Yuki kay Tetsuo dahil patuloy niyang binabasa ang mga walang kwentang libro. Giit niya na wala siyang alam na ang may akda ng librong iyon ay may 1,000,000 kaibigan, pero para kay Tetsuo ang ikalawang hakbang ang pinakamahirap at nakakatakot at sinabi niya kay Yukiya na kung hindi siya ang piloto nito, walang magkakainteres sa kanya. Ang ikalawang hakbang para magkaroon ng kaibigan ay ang pagpapakilala ng sarili. Ngayon ay nagising si Tetsuo at unti-unti niyang naalala na nasa kuweba sila ng yelo at nakatagpo siya ng mga survivor. Hanggang sa paglingon niya ay nakita niya ang isang grupo na pinuputol ang katawan ng kaijo. Hindi niya pinansin ang ginagawa nila at tumayo para makipagkaibigan, pero napansin niyang nakatali siya at hindi ito problema para sa bida dahil sa kakaibang paraan, dahil sa madalas niyang pagpilot at natutunan niyang i-dislocate ang kanyang mga balikat ayon sa gusto niya, kaya sa isang galaw ay naiilagay niya ang kanyang mga kamay sa harap. Habang pinuputol nila ang kaijo may isang lalaki na nagsabi na matutuwa ang mga tao sa sentro kapag nakuha nila ito,
Masaya rin si Alvina pero hindi niya pwedeng angkinin ang credit sa pagkakahuli nito at sinabi ng kanilang leader na hindi niya sasabihin kung sino ang nakahuli dahil si Alvina ang alas ng mga nasa itaas, at magkakaroon ng gulo kapag nalaman na lumalabas siya para manghuli ng walang pahintulot. Walang pakialam si Alvina sa sinasabi ng matatanda at idinagdag niyang hindi siya basta susuko ng hindi lumalaban. Napaiyak ang leader habang naaalala ang araw na nakita niya siyang umiiyak at sumagot si Alvina na hindi na siya ang batang iyon at sa sandaling iyon, dumating ang mga tao kanina at sumigaw na nakatakas si Tetsuo. Samantala ay pinagmamasdan ni Tetsuo kung paano nagtatrabaho ang mga tao, may ilan na ginagamit ang sarili nilang bigat para hiwain ang balat ng kaiju at ang iba naman ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilaw at dahil dito, napagtanto niya na nabuhay ang mga tao sa paggamit ng mga kaijo bilang resources at napaiyak siya sa paghanga sa kanila. Biglang may isang bata na lumapit dala ang kanyang laruan at nang maramdaman ang mahinang tama, sinubukan ni Tetsuo na mahaplos ang ulo nito pero napahinto siya at hindi masyadong naintindihan ng bata, pero tumalon ito ng bahagya para hawakan ang kanyang kamay at pagkatapos ay tumakbo. Habang pinagmamasdan ito ni Tetsuo ay napansin niyang may malaking tipak ng yelo na malapit ng mahulog. Agad siyang kumilos at kinuha ang isang buto at winasak ang yelo gamit ang galaw na parang nasa laban, kahit ligtas na ay umiyak pa rin ang bata sa takot. Dumating ang ama ng bata kasama ang dalawang kambal para mapakalma ito at pasalamatan ang bida. Ngunit dahil hindi nila siya kilala at tinanong nila kung sino siya at saang grupo siya kabilang at sinubukan ni Tetsuo na ipaliwanag, pero sunod-sunod ang tanong at hindi siya makasagot. Nang makita ito ay pinatigil sila ng ama sa pamamagitan ng isang hampas at inutusan silang hayaan siya. Ang kalbong matanda ay nagpakilala sa ating bida bilang si Takimura at ito ang ama ng batang si Yoi. Nilinis ni Tetsuo ang kanyang kamay at may kaba na kinamayan siya at sa wakas ay naipakilala niya ang sarili. Pagkatapos nito, iginiit ng matanda na maghintay muna siya sandali dahil bilang pasasalamat ay bibigyan siya ng malaking piraso ng karne ng kaijo at binalaan siya ng kambal na huwag gawin iyon dahil baka mapahamak siya sa leader ng grupo na si Nishimura, pero binanggit ng ama na wala siyang pakialam doon. Kasabay nito ay nakita ng iba ang ating bida at iminungkahi ni Furumashi na hulihin siya, pero hindi pumayag ang leader at mas mabuting ituon na lang nila ang pansin sa mas malalaking banta kaya't habang naghahanda silang tumulong sa iba, biglang may lumitaw na napakalaking braso sa ibabaw nila at hinawakan ang ulo ng patay na kaijo. Lahat ay napanganga sa nakita at isa itong kaijo na may anyong parang tao, kahit si Tetsuo ay nagulat rin at napansin ang kakaibang istruktura ng buto nito na isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Samantala ay binibigyang diin ang kakaibang anyo ng kanyang istruktura ng buto, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita at sumisigaw ang lahat ng tao nang makita ito at dinurog ng kaijo ang isang grupo sa kanila, pagkatapos ay parang isang baboy na dinidilaan ang kanyang kamay. Kasabay nito si Tatsuo ay nananatiling kalmado at iniisip kung paano niya ito matatalo nang wala si Yukiya at ang excavator. Ang tanging ideya niya ay magtanong kung paano nila ito karaniwang napapatumba subalit ang mga tao ay nasa matinding gulat. Bigla ay may isang manggagawa na tumakbo palayo at sinigawan siya ni Tatsuo na huwag gawin iyon dahil dudurugin siya ng kaijo. Gayunpaman ay dumating ang Albina at niligtas siya at namangha si Tatsuo sa kanyang kakayahan, habang pinasalamatan naman niya ang manggagawa dahil nakaligtas ito. Napansin niya na patuloy pa ring dinidilaan ng kaijo ang kamay nitong may dugo na parang isang baboy, at biglang ibinagsak ng babae ang kanyang ulo sa lupa at tinanong siya ng manggagawa kung bakit niya iyon ginawa, at sumagot siya na namatay ang mga iyon sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Dumating sina Furumashi at Shinjo at binanggit kay Nogi na mamaya na siya magluksa dahil handa na ang lahat. Tumayo si Nogi at sumigaw na dudurugin nila ito at doon nila inactivate ang mga makinang naglalabas ng usok at nalilito pa rin ang lahat sa nangyayari. Kinuha ni Noy ang megaphone at sinabihan silang tumakbo at nagsimula ng magtakbuhan ang lahat, at pinapaalala ni Nishimura ang drill at ginagamit ang usok na ito para hindi sila makita ng kaijo at makakatakas sila, makikita ang lahat na umaakyat sa isang lambat. Natuwa si Tatsuo nang makita na may emergency plan sila at paalis na sana siya, ngunit napansin niyang may kakaibang ginagawa ang kaijo at ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na naunawaan ni Tatsuo sa instinct kung ano ang susunod nitong gagawin, matapos niyang makapatay ng libu-libong kaijo kasama si Yukiya. Alam niyang naghahanda itong umatake at nakita nila kung paano iniurong ng kaijo ang leeg nito at unti-unting binubuksan ang bibig,
Iniisip ni Tatsu kung ano ang gagawin niya dahil wala si Yuki at talagang kailangan niya ito. Biglang tinawag siya ni Takamura para umalis na sila at si Tatsu, na hindi pa nagkaroon ng kaibigan at ngayon palang nagsisimulang magkaroon, ay nakita sa kanila ang isang pangakong hindi niya kayang sirain kaya't agad siyang tumakbo papunta sa Kaijo. Dumaan siya sa gilid nito habang sumisigaw para mailihis ang atensyon, hinawakan si Takimura ng kambal at habang ang iba ay namamangha sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay kinansela ng Kaijo ang kanyang atake, sinabi na mas mabuti sigurong pagagalitin niya si Tatsu. Iniiwasan ng ating bida ang bawat malalakas na hampas ng mga kamay nito, dahilan para magtaka si Nogi kung bakit niya inilalagay sa panganib ang kanyang buhay sa ganoong paraan, siguro ay ginagawa niya ito para sa mga kaibigang magkakaroon pa lamang siya. Patuloy na tumatakbo si Tatsu palayo sa halimaw ngunit umatake ang nilalang at sinira ang isang bahagi ng yelo. Tumama ito kay Tatsu at nawalan siya ng malay sa gitna ng pagbagsak at nang makita ang nangyari ay agad na tumakbo ang Albina para iligtas siya, kaso hinaharangan siya ng isang napakalaking tipak ng yelo. Habang patuloy na tumakas ang mga tao ay nakita nilang nahuli si Tatsu ng Kaijo, wala pang isang araw at wala pa siyang kaibigan at nahuli na siya ng isang Kaijo na isang matinding simula, walang magawa ang Albina habang pinapanood ito. Ngunit biglang nagkamalay si Tatsu at sabay nitong nag-react ang communicator na konektado kay Yukiya. Sa sandaling iyon ay nagbitak ang kisame ng kuweba at mula sa ibabaw ay lumitaw ang escape capsule ni Yukiya, na direktang tumama sa Kaijo na para mas maintindihan ay bumalik tayo ng ilang minuto sa nakaraan. Sa kabilang bahagi ng nagyelong lungsod, natapos ng capsule ni Yukiya ang pagkolekta ng datos at sa wakas ay na-activate ang control system at pagkatapos nito, agad nitong natukoy ang lokasyon ni Tatsu at pumunta sa lugar. Pagbalik sa kasalukuyan ay nagulat ang ating bida nang makita ito, at dito ipinaliwanag ang isang mahalagang bagay kung saan ay nag-iwan pala si Yukiya ng isang failsafe, isang seguridad na hindi niya kailanman inakalang gagamitin sakaling paghihiwalayin siya at si Tatsu ng kamatayan. Sa pagbabalik nito sa tunay niyang anyo, hinuli niya si Tatsu at tinanong kung handa na ba siyang simulan ang laban gamit ang kanyang unang combat form at muli, bumalik tayo sa nakaraan kung saan mga 14 na taon ang nakalipas at isang umaga habang nakikipaglaban ang bida sa isang Kaijo, napansin niya na patuloy na kumakalansing ang mga joint ni Yukiya. Nagtaka sila rito at tinanong ang kanilang ama na sumagot na tila nakalimutan nitong i-maintain si Yukiya. Naiinis man ang bida at hindi sila pwedeng magpahuli sa laban kaya't nagpatuloy sila at pagsapit ng hapon, bumalik sila sa base ngunit pagdating nila ay nalaman nilang tumakas ang kanilang ama. Habang naghihintay ay uminom ang bawat isa at ikinwento ni Tatsu na si Yukiya ang kanyang unang kaibigan, pagkalipas ng 120 araw mula nang masira si Yukiya ay paulit-ulit na binabalikan ni Tatsu ang mga pag-uusap nila, na bahagyang nakakapuno sa malaking lungkot sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Tinanggap niya na ang sugat na iyon ay hindi na kailanman tuluyang mawawala, at mananatiling peklat na tila lang gumagaling sa paglipas ng panahon at iyon ang naramdaman niya hanggang sa sandaling ito nang muling gumana si Yukiya. Habang tumayo ang Kaijo ay bigla itong umaatake. Iniwasan ito ni Yukiya sa pamamagitan ng pagtalon at paggamit ng lakas ng kanyang mga paa para magbigay ng isang malakas na suntok na nagpapabagsak rito. Ikinwento ng ating metal na kaibigan na noong sumabog siya at ang kanyang personalidad na tinatawag na Yo ang naglipat sa kanya sa kapsul. Matagal ang proseso ng pag-install pero sa wakas ay nakabalik siya kay Tatsu at habang umiiyak ay tinanggap siya nito muli. Ngunit agad na tumayo muli ang Kaijo at nalilito pa rin ang lahat kung saan nanggaling ang makinang iyon at kinausap ni Yukiya ang Kaijo at sinabi na kahit gaano ito kagalit, sino mang haharap sa kanya at kay Tatsu ay makakaranas ng kamatayan na kahit wala pa siyang maayos na armas. Tinanong siya ni Tatsu kung wala talaga siyang armas at sumagot si Yukiya na isa na lamang siyang escape capsule ngayon at mas kahawig pa ng kanyang unang prototype. Hindi lahat ay perpekto pero sigurado pa rin siyang magiging maayos ang lahat at sinisigawan siya ni Tatsu dahil sa sobrang pagiging optimistiko nito. Napansin ng mga tao na kinakausap niya ang makina, at sinabi ni Nogi na huwag silang lalapit hanggat hindi pa nila natatalo ang Kaijo at samantala ay nagsimulang maghanda ng atake ang halimaw, dahilan para manginig ang buong katawan nito. Napansin ni Yukiya na pinapalakas nito ang harapang mga paa at leeg na isang posisyon na kilala bilang hunting stance kaya binalaan niya si Tatsu, ngunit bigla itong sumugod at ibinangga siya sa pader at mula sa labas,
nakikita ng mga tao ang singaw at ang kaiju na muling tumayo kahit malubhang sugatan. Samantala sina Tatsu at Yuki ay nananatiling kalmado at iniisip na muntik na iyon, bigla ang nakakainis na halimaw ay nagbago ng porma tungo sa isang mandaragit at nakita rin ito ng mga tao kaya nag-alala sila para sa ating mga bida. Isa sa mga manggagawa ang nagpapalakas ng loob ng iba at sinasabing magiging maayos sila. Malamang ay nakakita na sila noon ng ganitong klaseng tao at mapapaisip sila kung sino nga ba iyon at sa mismong lugar ng labanan, sumugod ang kaiju patungo sa ating bida at handa na si Tatsu sa mangyayaring ito, kaya mula sa kanyang kamay ay naglabas siya ng isang espada na parang laser at naghanda sa pag-atake. Nang makita ito ng mga tao, naalala nila ang mabangis na mandirigmang nagprotekta sa Japan at sumugod si Tatsu laban sa kaiju, iniwasan niya ang galaw nito at gamit ang kanyang estilo ng espada, sa isang mabilis na galaw ay pinugutan niya ng ulo ang napakalaking halimaw. Namangha ang lahat nang makita kung gaano kadali niyang natalo ang nilalang, sa kabila ang Albina naman ay tumingin sa ating bida ng may paghanga dahil ang estilo ng laban na iyon ay halos perpekto at kasabay nito sa Tokyo. Mga 100 kilometro mula sa labanan ay may isang nilalang na yelo na may anyong tao ang kalmado na nag-e-enjoy sa paligid na tila walang iniintindi. Matapos ang lahat ng nangyari ay dinala ng mga tao at ni Tetsuo ang katawan ng halimaw papunta sa gitna, kung saan naroon ang lahat ng mga nakaligtas at habang naglalakad sila ay sinabi ni Yuki sa bida kung gaano nakakamangha na makita na ang buong planeta ay nagyelo sa loob lamang ng 10 taon. Sumang-ayon si Tetsuo dahil siya rin ay namangha nang makabalik siya sa mundo, ngunit nang maalala niyang mag-isa lang siya noon at napaiyak siya habang nagpapasalamat sa langit na siya ay buhay pa, bagay na nagpapaluha rin kay Yukiya. Samantala ang mga namamahala sa pagkuha ay nakaupo sa ibabaw ng Keio at sinasabing para silang nanalo sa loto, nakita ito ni Azuka at tinanong niya si Ao kung hindi ba siya namamangha sa robot na iyon kaso nang lumingon siya, napansin niyang wala na sa pwesto ang babaeng albino. Makikita itong iniwanan si Tetsuo ng isang lata ng pinya at iginiit niya na karaniwan nila itong kinakain bilang pagdiriwang, gaya ng inaasahan at kinabahan si Tetsuo kaya't nagpasalamat si Yuki para sa kanya at hiniling din sa bida na masanay ang kanyang kakayahang makipag-usap. Sinabi ni Nogi na ang pagkaing ito ay napakahalaga na sa kasalukuyan at dahil hindi na ito na-produce. Pagkakabukas ng lata ay sinimulan niyang ilarawan ang amoy nito at napansin ni Tetsuo na hindi niya maalis ang tingin sa prutas. Kaya napaisip siya kung tama bang siya lang ang kumain nito at hiniling ni Nogi na kainin na niya ito agad, kung hindi ay hindi niya mapipigilan ang sarili. Nakita ni Tetsuo kung gaano ito kahalaga sa kanya kaya't naisip niyang ang tamang gawin ay kainin ito, kaya makikita siyang lumulunok ng isang malaking piraso at nang makita ito, napasigaw si Nogi sa sakit at nag-alok si Tetsuo na iluwa ito subalit sinabi niyang hindi na. Nasasaktan lang siya dahil nababawasan ang dami ng pinya sa mundo. Dahil sa sitwasyon ay iminungkahi ni Yuki na mas mabuting pagsaluhan na lang nila ito kaya't pumayag si Noki at pagkatapos kumain, nagpakilala si Noki sa bida at muling nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Pagkatapos nito ay nag-alok siyang ikwento ang nangyari 10 taon na ang nakalipas, nagsimula siya sa pagsasabing naganap ang lahat sa isang normal na araw at ang mga tao ay nag-e-enjoy sa tabing dagat kaso may isang kaiju na may anyong humanoid ang lumitaw mula sa dagat. At kasama nito ang mga puting bola na lumulutang. Inakala ng mga tao na isa lamang itong karaniwang kaiju kahit ang mga gwardya sa lugar ay iniisip na patayin ito agad subalit bigla silang nagyelo, kasabay nito ay gumawa ang kaiju ng mas maraming puting bola sa iba't ibang lugar sa mundo at ipinagpatuloy ang pag-atake habang dumarami ang mga ito. Pagkatapos ay tumama ang mga bola sa isang gusali. Sumabog at nagdulot ng napakalamig na hangin na nagyelo sa lahat ng buhay sa mundo at dahil dito ay hindi na muling naramdaman ang init. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas sa parehong panahon na umalis si Tetsuo papuntang kalawakan. Tinanong ni Yuki kung ano ang nangyari sa Anti-Kaiju Defense Force at sa lugar na iyon ay may buong grupo ng mga profesional, ngunit dahil sa biglaan ang pangyayari kakaunti na lang ang natira at ang natitirang puwersa ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao. Ngunit nagsimula na ring lusubin ng mga kaiju ang mundo. Gayunpaman ay mukhang hindi lahat ay naubos dahil ayon sa isang balita, may isang sentro para sa mga nakaligtas kung saan nagkaroon ng panloob na labanan sa kapangyarihan kahit gaano ito naging sakuna, ang malaman na may ilan pang buhay ay nakapagpapasaya sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Nogi na malapit na silang dumating,
Tinawag ni Furumashi si Tetsuo sa pangalan at hiniling na mag-iwan siya ng magandang impresyon at bagay na labis niyang ikinatuwa at sa wakas ay nakarating sila sa Mishima Center, na mukhang dati ay isang high school at matatagpuan mismo sa gitna ng sirang yelo. Sa loob nito ay ipinapaalam ng lahat sa iba na ang tagapagligtas ay bumalik na, kahit may ilan na iniisip na isa lamang itong chismis at natuwa si Tetsuo nang makita ang napakaraming tao, ngunit nag-aalala siya na baka hindi siya tanggapin. Kaso sinalubong siya ng lahat ng may kasiyahan at masayang makita ang robot, at hiniling kay Tetsuo na ipakita ang kanyang mukha at mag-post para sa kanila na ginawa niya ng may hiya at pagkababa niya. Binanggit ni Noki na may hindi bababa sa 200 katao ang nakatira sa center. Bawat isa ay may tungkulin at tulad ng Departamento ng Materyales, pang-araw-araw na pamumuhay, paghuhukay, imbakan, teknolohiya at pag-disassemble at may ilan na kumukuha ng mga resources sa labas at mayroon ding nagpapaganda ng infrastruktura ng center. Sa gitna ng lahat ng ito ay tinanong ni Tetsuo si Nogi kung ano ang kanyang posisyon, at sumagot ito na siya ang namamahala sa accounting at nang marinig iyon, nagtaka siya kung bakit siya kasama sa mga kaiju at ipinaliwanag ni Furumashi na hindi siya dapat lumalabas, ngunit palagi siyang tumakas kaya nagagalit ang mga matatanda sa kanya. Pagharap nila rito ay tinawag ni Nogi ang kanyang buong grupo upang sabay-sabay silang pagagalitin, at iginiit kay Tetsuo na ang matanda na si Takimura ang bahala sa kanya at siya ang magpapakita sa kanya ng isang hot spring sa lugar na iyon. Ang ideya na makakaligaw pagkatapos ng 10 taon ay parang isang panaginip para kay Tetsuo at sa araw na iyon ay para lamang sa kanilang tatlo, na parang pagtupad sa karanasang maligo kasama ang isang kaibigan at habang naroon ay may napansin siya mula nang dumating siya sa center, wala siyang nakikitang nyebe at hindi rin siya nakakaramdam ng lamig. Iginiit ng kalbong lalaki na habang kasama niya siya ay mag-focus lamang siya sa tubig, at ipinangako na sasagutin niya ang anumang tanong na makagagambala sa kanya at pagkatapos nito, ibinunyag niya na sa ilalim ng Mishima Center ay may nakabaon na isang kaiju. Para mas maintindihan ang sitwasyon ay ipinaliwanag niyang kailangan muna niyang marinig ang kwento ng tagapagpaamo ng kaiju na nagligtas sa kanya at bumalik ang kwento sa nakaraan, 11 buwan matapos ang malaking pagyayelo at ang mga nakaligtas ay naghanap ng kanlungan sa mga evacuation center at paaralan, at tuwing napapalibutan sila ng mga kaiju ay iniiwan nila ang lugar at tumakas. Ngunit nang maubusan sila ng pagkain at supply, napilitan silang subukan ang karne ng kaiju dahil dito at kalahati sa kanila ang namatay at iilan lamang ang nakaligtas at pagkatapos nito ay naghanap sila ng ibang lugar at ang batang si Nogi, na nasa masamang kalagayan ay binubuhat ng kanyang guro na tumatangging iwan siya. Ang mga lider na nakahanap ng bagong matuluyan ay nagplano na talunin ang kaiju na nagbabantay sa lugar, ngunit napansin ng isa sa mga nakaligtas na nawala na ang kaiju at nalito ang lahat, ngunit bigla itong lumitaw sa harap nila at agad niyang sinigawan ang lahat na tumakas, kaso nang lumingon siya ay nakita niyang hindi gumagalaw ang iba dahil may isa pang kaiju na humaharang sa daan. Dahil sa takot sa kanilang buhay ay nagtago sila sa likod ng isang pader ng yelo, umaasang maglalaban ang dalawang kaiju nang subukan nilang tiyakin kung ligtas ang lahat at napansin ng isa sa mga nakaligtas na wala ang guro kasama si Noki. Tinanong nila siya tungkol dito at sumagot siya nang may takot na hindi niya sinasadyang nabitawan ang bata. Agad sinubukan ng lider at ng kanyang asawa na iligtas siya pero pinigilan sila ng iba at samantala sa kinaroroonan ni Noki, makikita na ang kanyang buhok ay unti-unting nagiging puti at kasabay nito ay may naririnig siyang boses sa kanyang ulo na nagsasabing malapit na siyang mamatay. Dahil dito ay nagising ang bata at ipinagpatuloy ng boses ang pagsasalita. Iginiit na mamamatay siya kung wala siyang pakialam at hindi ito pinansin ni Noki ngunit pagkatapos, nagkaroon ng interes ang boses sa tinatawag nilang emosyon at tinanong ang bata kung wala ba siyang pakialam na mamatay. Sumagot si Nogi na hindi at gusto niyang mabuhay pa at magkaroon ng normal na buhay, makakain ng masasarap na pagkain at umibig at habang umiiyak ay pinagsisisihan niya na hindi niya magagawa ang lahat ng iyon. Natawa ang parehong boses nang makita ang mga emosyon na inaasahan nito at takot at desperasyon at pagsisisi pati na ang galit sa lahat ng kanyang mga kasamang tao na iniwan siya. Halos aamin na si Ao na galit siya sa kanila pero sa halip ay umiiyak siya at ipinapahayag na mahal niya silang lahat, hindi maintindihan ng boses kung bakit nakakaramdam si Ao ng ganoong kasalungat na emosyon, kaya tinanong siya kung ganito ba ang lahat ng tao. Sumagot si Ao habang humihikbi na hindi niya alam pero iyon ang kanyang nararamdaman at hindi niya kayang kamumuhian sina Ginoo at Ginang Takimura,
dahil nakita niya kung paano nila hinahati ang kanilang pagkain para sa mga bata. Ang kanyang guro naman ay inaalagaan silang lahat kahit na siya ay sobrang duwag. Si Ginoong Kashiki ay kinatatakutan din niya, pero nakita niya itong umiiyak ng sobra tuwing may namamatay at idinagdag pa niya sa boses na ganito silang lahat at mahal niya silang pareho at dahil dito, nagsimula siyang tumayo. Naalala niya noong pinapanood niya sa telebisyon ang snowman at kung paano nito pinrotektahan ang mga tao, kaya iginiit niyang gusto niyang gawin ang parehong bagay at sumagot ang boses at pinaalala na wala na silang tagapagligtas, ngunit sinabi ni Ao na mayroon sila at siya iyon. Tumayo siya sa harap ng Kaijo at sumigaw na siya mismo ang dudurog dito gamit ang kanyang mga kamay at na ang mga tao ang mananalo. Sumugod ang Kaijo upang kainin siya ngunit biglang isinara ng isa pa ang bibig nito at nagdulot ng pagsabog. Giit ng boses na napakakakaiba at mahirap unawain ng mga tao, dahil kahit ang pinakamahina sa kanila ay nais protektahan ang iba at pagkatapos ang isa sa mga Kaijo ay nagbago ng anyo at naging parang nagliliyab at sinabi na naging kawili-wili siya para dito. Dahil dito ay nagsimulang magliyab ang damit ni Ao sa asol na apoy. Hindi maintindihan ng kanyang grupo ang nangyayari pero napansin ni Nishimura na nagkaroon siya ng koneksyon sa Kaijo bilang isang tagapagpaamo at siya na ang kanilang bagong tagapagligtas. Binanggit ng boses na naging kawili-wili para dito ang mga tao at ang kanilang mga ideya, kaya't bilang kapalit ng kanyang kaalaman at gagamitin nito ang kanyang kapangyarihan upang protektahan silang lahat at dahil dito, dinala nila si Tetsuo sa Kaijo na siyang nagpapanatiling mainit sa lugar ng center. Sa kabilang panig naman ng lungsod ay may 2 tao na nagmasid sa isang Kaijo. Dumating doon ang isang babae na nagngangalang Otoichi at ipinaalam sa koronel na dumating na ang mga kalaban at binanggit niya na mas malamig ngayon at kung lalayo pa sila, hindi na sapat ang kanilang suot para magpainit. Sinabi ng koronel na kailangan nila ng pinagmumulan ng init na tumutukoy sa naglalagablab na Kaijo sa sentro ng Mishima. Tinanong siya ni Otoichi tungkol sa humanoid na Kaijo at sumagot ito na hindi ito umaalis sa lugar nito, ngunit bigla niya itong tinitigan at napansin na napalibutan na ng 3 Kaijo ang gusali. Nagbigay ng utos ang koronel kay Otoichi at sinabi nito na sila ang puwersang panlaban kontra Kaijo at sila ang liwanag ng herd, at ngayon ay matatalo na ang kalaban at samantala sa sentro ay ipinaliwanag ni Ao kay Tetsuo na ang Kaijo na nagbibigay sa kanila ng init ay nagkaroon ng sariling pag-iisip noong sila ay nagkonekta. Ngunit nang makarating ito sa mundo ay naging katulad na rin ito ng ibang mga Kaijo at tinanong niya si Tetsuo para kumpirmahin ito, nagising ang ibon at humiling na huwag silang gumawa ng ingay at binanggit nito na kung wala si Ao, hindi nila maiintindihan ang sinasabi ng Kaijo. Pagkatapos ay huminga ang ibon at nakita nilang lumipad at nasunog ang bahagyang kasuotan ni Takimura. Ipinaliwanag ni Ao na habang malapit sila sa kanya ay mababa ang temperature at ipinakita rin niya na kaya niyang gumamit ng apoy. Idinagdag niya na para makaangkop sa mundong ito, kailangan nilang makilala ang mga Kaijo at protektahan niya sila habang ginagawa iyon at ikinwento rin niya na kakaiba ang ibong ito. Dahil kapalit ng pagpapanatili ng init sa lugar ay gusto nitong may magbasa sa kanya ng isang libro bawat araw. Pinangalanan pa nito ang sarili bilang lupain ng mga tao mula sa isang librong nagustuhan nito at pagkatapos nito, ipinakita nila kay Tetsuo ang kanyang silid at sinabi ni Takimura na ang mga pamilya lamang ang nagbibigay ng sariling silid, kaya ngayon ay isa na siyang miyembro ng pamilya Takimura. Naging masaya si Tetsuo dahil dito at idinagdag rin sa kanya kung sino-sino ang mga kasapi nito at siya ang kanyang anak na si Yoji, at may isa pang tila wala roon ngunit biglang binuksan ni Tetsuo ang kurtina kasabay ni Takimura na binanggit ang kanyang anak na si Hagani, na kasalukuyang nagpapalit ng damit dahilan upang bumagsak si Tetsuo sa sahig. Talagang napakaswerte niya at makalipas ang ilang sandali ay makikita siyang nagising at si Hagani ay pinapaypayan siya. Nagpakilala ang pangunahing tauhan na para bang wala siyang naaalala, binanggit ni Hagani na umalis ang kanyang ama upang magtrabaho at nag-iwan ito ng sulat. Sa sulat ay ipinahayag na babalik siya sa gabi at hiniling na makisama si Tetsuo sa kanyang anak at huwag itong hayaang pumunta sa pagawaan ng kanyang ina, dahil ipinaliwanag na nawala ito 1 buwan na ang nakalipas ngunit pagkatapos, hiniling ni Hagani na samahan siya sa isang paglilibot sa pagawaan ng kanyang ina. Ikinwento niya na ang kanyang ina ay isa sa pinakamahalagang tao sa Departamento ng Teknolohiya at may sarili itong pangkat para sa pananaliksik at pagunlad, at ginagamit pa rin niya ito ng palihim at dahil dito ay inisip ni Tetsuo na kahanga-hanga ang kanyang ina, na ikinapula ni Hagani dahil mahal na mahal niya ang alaala nito.
Pagkatapos nito ay nagpalit sila ng paksa at hiniling ni Hagani ang opinyon ni Tetsuo tungkol sa isang imbensyon na ginawa niya. Lumapit siya sa isang bagay at itinaas ang mana nito na ikinagulat ng pangunahing tauhan, samantala ay bumalik sa mga taong nakita kanina at patuloy silang lumalayo at iniisip na baka dapat tinapos na nila ang lahat. Tinanggihan ito ng koronel at sinabi na sapat na ang nakuha nilang mata. Pagkatapos ay ipinaalam ng kanyang kasama na nakatanggap sila ng abiso mula sa Artemis na si Tetsuo at ang tagapagligtas ay bumalik mula sa kalawakan at kasalukuyang nasa sentro ng Mishima kasama ang isa pang robot. Nang marinig ito ay nagbago ang ekspresyon ng koronel at iniutos na huwag muna kumilos, dahil sa huli ay mapapasa kanila rin ang tatlo at kapag nangyari iyon ay mawawala ang pag-asa ng buong mundo. Pagbalik sa mga binata ay bumalik ang kalbong lalaki na may dalang ilang gamit. Ngunit napansin niya na mukhang pagod ang mga kabataan. Tinanong niya kung ano ang ginawa nila at sumagot na sana si Tetsuo. Ngunit pinigilan siya ni Hagani at sinabing na masyal lamang sila at hindi na ito kinwestiyon ng lalaki at agad na nagsimulang magluto. Nang may handa na ang mesa at ang pagkain, ang apat ay sabay-sabay na kumain at nag-enjoy sa isang masaganang handaan, na para bang isang tunay na pamilya. Pagsapit ng gabi ay natulog na sila at syempre, hindi agad makatulog si Tetsuo dahil sa malakas na hilik, ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya dahil sa wakas ay natupad na niya ang 2 sa 77 kaibigang nais niyang magkaroon, sa isip na iyon ay tuluyan na rin siyang nakatulog. Samantala ay nagkaroon ng masamang panaginip si Hagani at naalala niya kung paano niya nawala ang kanyang ina, kaya napabangon siya habang umiiyak at sa ibang bahagi ng lungsod si Artemis ay kumakain ng isang halimaw habang binabaliwala ang utos ng babae. Sinabi ng iba na huwag na siyang istorbohin, dahil ang pagkakaroon sa kanya sa kanilang panig ay malaking bentahe na at pagkatapos nito, tinanong ng koronel kung may bagong impormasyon at sumagot ang babae na meron. Sinabi niya na si Tetsuo at ang tagapagpaamo ng naglalagablab na Kaijo ay magkasama sa sentro ng Mishima, dahil dito ay nakaramdam ng inggit ang koronel at dahil ang mga nasa lugar na iyon ay tila nasa kanila na ang lahat. Tinanong ng babaeng kasama niya kung dapat na ba silang pumunta upang tapusin ang mga ito, dahil kailangan lamang nilang hulihin ang naglalagablab na Kaijo. Iniutos ng koronel na gamitin ang lahat bilang mga bihag at patayin ang iba, maliban sa mga naghahanap ng kaligtasan ng Earth at nagbabala na ang 6 na lobo ay gigiba sa kanilang bahay na yari sa Dayami. Lumipas ang 1 linggo at makikita si Tetsuo at si Hagani na natapos ang kanilang proyekto. Naging mas panatag si Hagani matapos at sinabi na dahil sa pagpapalit ng pulbos ay hindi siya makatulog sa pag-iisip tungkol dito. Tinanong ni Tetsuo kung para saan ang kanilang ginawa, subalit hiniling ni Hagani na yumukod siya at sumunod naman siya agad, dahil alam naman nila na madali siyang mauto. Binanggit ni Hagani na may isang taong gumagawa ng ritual na ito kasama niya noon at pinuri niya si Tetsuo habang hinahaplos ang ulo nito at sa hindi malamang dahilan. Napahiya si Hagani ngunit napansin niyang muli na namang nawalan ng malay si Tetsuo, at naalala niya na ganoon din ang ginagawa ng kanyang ina sa kanya dati. Pagkatapos nito ay kumain sila at iginiit ni Hagani na lumipas na ang 45 araw mula nang mamatay ang kanyang ina, at sa kung anong dahilan ay hindi niya nararamdaman na kakaiba na si Tetsuo ang nakaupo sa upuan ng kanyang ina, na para bang sabay pa rin silang nabubuhay. Naalala rin niya ang sandaling huminga ng huli ang kanyang ina. Isang tunog na patuloy pa rin niyang naririnig at pagsapit ng gabi ay nagising si Tetsuo at nakakita ng sulat sa ibabaw niya at binasa niya ito at nalaman na iniwan iyon ni Hagani, kung saan ikinwento nito ang nangyari sa kanyang ina. Pagkatapos ay makikita si Hagani na naglalakad sa loob ng kuweba at sinabi niyang isang pagkakamali ang pumunta siya roon ng mag-isa, at may pakiramdam siya na may masama na mangyayari at biglang lumitaw ang Kaijo na kumain sa kanyang ina at naalala nito na hindi nito nakain si Hagani noon dahil sa naglalagablab na ibon, kaya mula noon ay itinuring na siya bilang susunod nitong pagkain. Naparalisa si Hagani sa takot ngunit naalala niya kung bakit siya naroon at nagbago ang kanyang isip, sinasabing nasa panig niya ang swerte dahil natagpuan niya ang Kaijo at hiniling niya sa kanyang ina na panoorin siya. Itinaas ni Artemis ang kanyang paa at malakas na hinahampas ang lupa, ngunit nakaiwas si Hagani habang umiikot at di maintindihan ni Artemis kung paano nakaiwas ang isang tao at ipinakita na suot ni Hagani ang anti-kaiju na boto ng herd, ang bersyon mula sa pagawaan ng Takimura. Ang mga boto na ito ay may AI sensors na kusang nagdedesisyon at automatikong umiiwas,
na binago nila ni Tetsuo upang magamit sa pakikipaglaban sa nyebe at lumapit ang kaiju at naalala ni Hagani ang sinabi ni Tetsuo, kaya determinado siyang harapin ang kaiju. Inihanda niya ang kanyang imbensyon at itinutok ang sandata sa halimaw at sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang ina at agad niyang pinindot ang gatilyo kaya tumama ang bala diretso sa bibig ng kaiju at doon ay kampante ang halimaw na walang mangyayari, kaya isinara nito ang bibig habang nasa loob ang bala. Ngunit nang ito ay sumabog ay napuno ng matinding sakit ang loob ng bibig nito, ipinaliwanag ni Hagani na ang bala ay sumasabog ng paunti-unti habang umuusad at sabay na naglalabas ng libu-libong matutulis na spike na tumutusok sa lalamunan at esophagus, kaya kahit kaunting galaw ng boses ng kaiju ay magdudulot ng matinding sakit. Habang nakikita niyang namimilipit sa sakit ang kaiju ay sinigawan niya ito na hindi na ito muling makakakain ng tao at sa wakas, nasiyahan sa kanyang paghihiganti ay napaiyak si Hagani habang inaalala ang kanyang ina at sinubukan ng kaiju na samantalahin ang pagkakataon at hulihin siya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Yukiya at pinutol ang kamay nito at nagbanta na umalis na ito sa kanilang buhay kung ayaw nitong tuluyang mapatay. Ang kaiju kahit malapit ng mamatay ay umatras at tuluyang umalis kaya't wala na sila sa panganib. Tumakbo si Tetsuo upang tingnan si Hagani kaso nadapa siya at bumagsak sa ibabaw ng babae. Nagdulot ito ng isang napakahiya na sandali para sa kanilang dalawa. Gayunpaman ay naglakas loob si Tetsuo at pinuri si Hagani sa maayos na ginawa nito na labis na nakaantig sa kanya, ngunit wala silang oras para magpahinga at dahil nang lumingon si Yukiya ay sinabi niyang papalapit na ang hamog at doon ay bigla siyang kinabahan at sumigaw kay Tetsuo na pumunta sa safe spot, dahil may masama siyang kutob. Doon ay muling makikita ang mga lalaking nakita kanina at nagulat ang koronel nang malaman na natalo nila si Artemis, ngunit hindi pa rin ito nag-alala dahil nasa magandang posisyon sila at sa ganitong paraan habang natutulog ang lahat, bigla silang nagpaputok laban sa ating mga pangunahing tauhan. Saka ang babaeng albino ay muling nakatakas at kinailangan nilang ibalik ito sa base at pagbalik sa mga bida. Makikita na si Yuki ay tinamaan na at nabutas ang katawan at ikinwento na nagsimula ang digmaan sa matinding pag-atake sa sentro ng Mishima, at makikita itong sumabog. Para maintindihan kung bakit matindi ang pagkagalit ang nararamdaman ng koronel sa ating bida, bumalik tayo 19 years sa nakaraan kung saan sa bansang Japan, bilang tugon sa pananakop ng mga intergalactic kaiju na itinatag ang Earth. Isa sa mga voluntaryong sumali rito ay si Segami at ito ang koronel. Isa siyang napakahusay na sundalo at hinahangaan ng lahat ng kanyang kasamahan at dahil sa kanyang talento at sipag, mabilis siyang naging isang respetadong recruit. Isang gabi habang nasa misyon sila, nakatagpo sila ng isang kaiju na walang awang pumatay sa ilan sa kanyang mga kasamahan at mga survivors subalit hindi tulad ng iba, hindi tumakas si Segami at sa halip ay agad niyang kinuha ang kanyang baril at walang awan niyang pinatay ang halimaw. Dahil dito ay muli siyang pinuri ng lahat at tinawag siyang tagapagligtas at mula noon, lalo pa siyang nagsikap at patuloy na umangat ang kanyang ranggo at siya ang namumuno sa mga misyon laban sa mga kaiju, talagang isa siyang inspirational na sundalo. Ngunit isang araw habang isinasabit niya ang isa sa kanyang mga medalya, may nakita siyang balita sa TV tungkol kay Tetsuo na isang 9 years old na batang tinitingala ng mga tao bilang tagapagligtas at di ito nagustuhan ni Segami. Makalipas ang ilang panahon, nagdesisyon ang matataas na opisyal ng Earth na bawasan ang paggamit ng mga sundalo at unahin na lamang ang paggawa ng mas maraming robots. Maraming kasamahan ni Segami ang hindi natuwa rito. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Segami ang robot simulator, pero napagdesisyonan niyang hindi ito ganoon kaepektibo gaya ng inaakala niya at sa mga sumunod na araw, palagi niyang nakikita sa TV si Tetsuo na tinatalo ang mga kaiju pero dahil sa sobrang mahiyain nitong ugali, lalo lang siyang naiinis dito. Kalaunan ay bumalik siya sa kanyang trabaho bilang sundalo at isang araw, ibinalita ng commander na may 3 kaiju na lumitaw sa lungsod at nang marinig ito ni Segami, agad niyang naalala ang ating bida at lalo siyang nainis. Habang nasa gitna ng kaguluhan ay inililikas ng koronel at ng kanyang mga kasama ang mga tao, ngunit biglang bumagsak ang isang gusali sa harapan nila at doon nila nakita ang isa pang kaiju na papalapit. Pagkakita rito ay inutusan ni Segami ang lahat na umatras, samantalang siya naman ay diretsyong sumugod sa kaiju at iniwasan niya muna ang isang matinding atake at dumulas sa ilalim ng halimaw habang patuloy na nagpapaputok. Ngunit nang makatayo siya at hinahampas siya ng buntot nito na kahit ganoon, tumayo pa rin siya at sumigaw na siya ang tunay na tagapagligtas pero sa mismong sandaling iyon,
dumating si Tetsuo at agad nitong pinatay ang Kaijo sa harapan ni Shigami. Dahil sa sobrang inis ay tinutukan niya si Tetsuo ng kanyang baril kaso wala na pala itong bala. Doon niya napagtanto na si Tetsuo ang tunay na nagligtas sa kanya at mula noong araw na iyon, gumawa si Shigami ng isang layunin ang umangat hanggang sa pinakamataas na posisyon. Nang marating niya ang tuktok ay nagbigay siya ng isang talumpati kung saan sinabi niyang delikado ang presensya ni Tetsuo at hindi dapat iisa lang ang maging tagapagligtas, kaya naman plano niyang magpapalaki ng mga batang may pambihirang kakayahan. Ginawa niya ang sarili niya bilang instructor ng plano at naaprubahan ito, at noong taong 2030 ay nabuo ang isang grupo ng mga bata na susunod sa landas ni Tetsuo upang maging mga tagapagligtas at dito isinilang ang Sixth Earth. Naging obsessed si Shigami na palitan si Tetsuo ng mas maraming tagapagligtas hanggang dumating ang taong 2034, kung kailan nagsimula ang Great Freeze at noong 2035, nabigo ang huling laban ng Earth at tuluyang naglaho ang pangalang Sixth Earth para sa lahat. Mukhang nabigo ang plano ni Shigami pero buhay pa rin ang lahat ng batang iyon, patuloy silang nabuhay at kalaunan ay nagkaroon ng mga espesyal na kapangyarihan at makalipas ang ilang panahon, nalaman ni Shigami na bumalik si Tetsuo dahilan para umabot sa sukdulan ang galit niya rito. Medyo nakakalungkot isipin na nakikipag-away siya sa batang higit 10 taon ang tanda ang lamang sa kanya. Gayunpaman dito niya pinlanong hulihin si Kaiju Flame at si Yuki upang ang Fifth Earth na lamang ang manatiling mga tagapagligtas. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakakita si Tetsuo ng makapal na alikabok at agad niyang naramdaman na may masamang mangyayari. Kaagad niyang pinaakyat si Hagani habang ipinapakita si Shigami na paparating kasama ang kanyang hukbo at grupo ng mga Kaijo. Isa sa kanila ang nagutos kay Ios na umatake. Dahilan para nasaktan si Yukiya ng maraming matutulis na bakal na pagkatapos ay sumabog at agad na tumakbo sina Tetsuo at Hagani papunta kay Yukiya, habang ipinagmamalaki naman ng Sixth Earth ang kanilang mahusay na pag-atake. Sa harap ni Shigami ay nakita niya ang perpektong pagkakataon dahil nawalan na ngayon si Mishima ng pinakamahalagang sandata nito, napansin niya rin na medyo hindi masaya si Yuma at alam niyang dahil iyon sa pagkawala ng kanyang Kaijo. Pero dahil dito ay nagawa nilang makalapit kay Tetsuo. Binanggit ni Yuma na mukhang namatay na si Artemisa at kung ganoon ay wala na itong silbi, pero hindi sang-ayon si Shigami rito at pinayagan niya si Yuma na manatili at manood habang sinasabing para maging mga bagong tagapagligtas sila, kailangan nilang patayin sina Tetsuo at Busem. Total ay sigurado raw siya na umiiyak ngayon ang batang iyon dahil sa pagkasira ng kanyang robot kaso habang tinatawanan nila ang ating bida. Biglang lumitaw ang makapangyarihang si Yukiya at pinutol ang isa sa mga sungay ng Kaijo. Pagkakakita rito ay nagulat ang lahat sa gulat pero hindi tumigil si Yukiya at patuloy nitong inatake ang bawat halimaw. Doon napansin ni Tetsuo na may mga taong nakasakay sa ibabaw ng mga Kaijo. Naguluhan siya sa kanyang nakita kaya naisip muna niyang tapusin ang mga halimaw habang iniiwasang saktan ang mga tao. Ngunit bago pa magamit ni Tetsuo ang kanyang bagong fighting style, isa-isang itinransport ni Otoichi ang bawat tao sa kani-kanilang Kaijo. Dahil dito ay nagulat sina Tetsuo at Yukiya dahil hindi nila maintindihan kung paano nakakagamit ng teleportation ang mga Kaijo. Tinatanong ni Shigami si Tetsuo kung nagulat ba ito at nang makita niyang oo ang sagot, ipinaliwanag niyang ginagamit lamang daw ng mga tao ang 10% o mas mababa pa ng kanilang utak. Pero kung magagamit umano nila ang natitirang 70%, maaari silang magkaroon ng psychic powers tulad ng teleportation at pyrokinesis. Sobrang imposible talaga pakinggan yan dahil ang totoo ay hindi kayang gawin iyon ng utak ng tao, ngunit iba ang mga Kaijo dahil kaya nilang mag-adapt sa kahit anong environment ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya kung ikokonekta raw ang utak ng isang tao na may nakatago na potensyal, magising ang instinct ng isang natural na predator at matapos marinig ang lahat ng ito, naintindihan ni Tetsuo na lahat ng taong naroon ay may mga hindi pa kilalang kapangyarihan at ang relasyon ng tao at Kaijo ay parang remote brains. Kinumpirma ito ni Shigami at sinabi niyang dahil sa kanilang pagsasama, kaya na ngayong ilabas ng mga Kaijo ang kanilang buong potensyal at matapos marinig ang lahat ng iyon, tinanong ni Hagani kung bakit ginagawa nila iyon sa ibang mga tao. Ngunit tinrato lamang nila siya ng walang pakialam at pinagtawanan pa, dahil para sa kanila ay wala nang ibang dapat ituring kundi mga kalaban lamang ang ibang tao at samantala, si Nogi naman ay kasama ang ibang mga bata habang nagsalakay sila sa isang abandonadong gusali.
Habang masaya siyang paikot-ikot at may kakaiba siyang naramdaman at pagbalik sa lugar ng labanan, makikita sa iniisip ni Segami na desperado na siyang tuluyang patayin si Tetsuo bago siya pumunta kay Mishima. Tinanong ni Hagani si Tetsuo kung ano ang plano nila, pero seryosong nakatutok na si Tetsuo sa sobrang komplikadong sitwasyon at ginamit ng tagapagligtas ang kanyang matinding talino, upang makapagdesisyon habang pinapanood naman ni Hagani kung paano niya mahigpit na hinawakan ang controls. Sa sandaling iyon ay may napansin si Segami at agad niyang inutusan si Otoichi na ipadala ang orange sa bawat piloto. Hindi maintindihan ni Otoichi kung bakit orange ang pinili niya pero minamadali siya ni Segami. Agad namang naglabas si Otoichi ng orange na baraha at pinalutang ang mga ito sa ere. Ipinaliwanag na si Otoichi Quinoe ang controller ng Kaiju Hermes ay may kakayahang maglipat ng matter sa napakaikling distansya. Isa-isang lumitaw ang mga baraha sa harap ng bawat piloto kasama ang utos na gamitin ang Predator stance. Nagulat ang lalaking nakakostyum nang makita niyang orange ang ipinadala, dahil ayon sa kanya kahit siya raw ay kayang tapusin ang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo gamit iyon. Gayunpaman ay sumunod pa rin silang lahat at naghanda sa kanilang posisyon. Dito rin ipinakilala ang bawat kaiju nila at ang blondeng lalaki ay may osa na ang pangalan ay Heroes. Ang lalaking may light blue na buhok ay may dragon na tinatawag na Ares. Ang lalaking nakakostyum naman ay may pagong na ang pangalan ay Hephaesto, at ang albina ay may ahas na tinatawag na Aphrodite at habang papalapit silang lahat ay naghanda rin si Yukiya sa pakikipaglaban. Samantala ay patuloy pa ring nakatutok si Tetsuo, pero biglang nilampasan lamang siya ng mga kaiju at hindi pinansin ang snowman dahil mas importante raw ang kanilang misyon at kailangan na nilang umatras. Ngunit may isang kaiju na naiwan kasama sina Segami, Yuma at Otoichi bilang tripulante at alam ni Segami na kaya sana nilang manalo, pero kung itinuloy pa nila ang laban hindi bababa sa 3 kaiju ang mamamatay at hindi niya maaaring hayaan mangyari iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Tetsuo kung saan nito sa tingin pupunta ang grupo ng mga kaiju. Agad naisip ni Hagani ang pinakamasamang posibilidad na papunta sila sa sentro ng Mishima, at 5 minuto na lamang ang natitira bago sila makarating doon. Ibig sabihin ay kailangan nilang talunin ang kalaban sa loob ng 5 minuto, kung hindi ay hindi nila masagip ang lungsod at habang binibilang ni Segami ang bawat segundo na nasasayang ni Tetsuo sa pagtayo lamang, iginiit niyang 10 segundo na agad ang nawala. Pinagtawanan niya si Tetsuo dahil isa raw itong mahina at nagdadalawang isip na mandirigma, habang ipinagmamalaki niya ang sarili bilang bagong tagapagligtas at sa sandaling iyon, biglang umatake ang snowman upang alisin siya sa daraanan kaso may biglang sumuntok mula sa ilalim ng lupa at doon ipinakita ang kaiju ni Segami na isang centaur na ang pangalan ay Hercules. Tumalon agad ang kaiju ni Segami papunta kay Tetsuo habang nagsimula namang mag-countdown ang leader. Minamadali naman ni Yukiya si Tetsuo na tapusin agad si Hercules para makapunta sila sa Mishima Center, kaso kakaiba ang kaiju na ito dahil mas malakas ito kaysa sa iba. Nagbigay agad ng utos si Segami kay Hercules, at gamit ang sarili nitong balat ay gumawa ito ng espada bago agad umatake kina Yukiya at Tetsuo at pilit namang dinapensahan ni Tetsuo si Yukiya habang sinasabing oras na para gamitin iyon, doon inilabas ni Yukiya ang isang escape capsule na tinatawag na Snowflake na isang reclining seat. Nagtaka si Tetsuo kung bakit mayroon siyang ganoong bagay. Kaya ikinwento ni Yukiya ang nangyari noong ginagawa pa lamang ang final design nito at noong tinanong daw siya kung ano ang gusto niyang ilagay sa cabin, sinabi niyang gusto niyang kasya roon ang maraming tao dahil sigurado siyang makakagawa si Tetsuo ng maraming kaibigan sa loob ng 2 taon at baka yayain pa niya ang mga ito. Sobrang optimistic talaga niya at ngayon lang daw tuluyang mapapakinabangan ang ideyang iyon, dahilan para maluha si Tetsuo at ipinaliwanag din na ang buong cabin ay ginawa bilang living area na may mga board games at grill pa. Literal na pwede silang mag-ihaw ng karne roon pagkatapos ng laban. Pagbalik sa laban, gumugulong si Tetsuo sa likod ni Hercules at mula roon ay ginamit niya ang Kadomatsu para hiwain ang balikat ng kaiju kaso nasira rin ang isang bahagi ni Yukiya dahil tinamaan ito ng sipa. Aminado tuloy siyang talagang napakalakas ng mga kalaban nila. Maya-maya ay nakaramdam ng init si Segami kahit nasa nagyayelong mundo sila at dahil doon, hinubad pa nito ang damit at ipinakita ang mabuhok niyang dibdib at alam ni Tetsuo na kabisado ng mga kalaban ang lahat ng galaw nila, ngunit napansin niyang umiiyak si Hagane kaya agad niya itong tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Hagane na masama ang pakiramdam niya dahil wala siyang maitutulong,
Ipinaliwanag din niya kung bakit sa oras na iyon sila inatake ng kalaban at sa kasalukuyan kasi, lumabas si Nao at ang kanyang team para mag-explore kaya napakalayo nila sa headquarters. Pagkatapos, sinabi ni Hagain kay Tetsuo na kapag hindi direktang inutusan ng Kaiju Tamer ang Earth of Men at mananatili itong tulog kahit may umataking kaaway at nang marinig iyon at pilit nag-isip si Tetsuo ng paraan para matalo ang mga kasalukuyang Kaiju, kaso wala siyang maisip dahil mas marami at mas malalakas ang mga ito kaysa sa kanya. Matapos ang ilang segundo na katahimikan, bigla niyang naisip ang direktang tanungin ang Colonel kung ano talaga ang pakay nila at sobrang diretso talaga at nagulat si Yukiya dahil hindi niya inaasahang gagawin iyon ni Tetsuo. Dahil sa development na iyon ng karakter niya ay halos maiyak na sa tuwa si Yukiya. Pagkatapos ay nagbigay ng signal ang robot at inactivate ang speaker, humanda si Tetsuo at diretsahan niyang tinanong ang Colonel at kahit sobrang prangka ng tanong at todo celebrate pa rin si Yukiya. Ngunit agad naman siyang pinatahimik ni Deo upang pakinggan ang sagot. Doon inamin ng Colonel na ginagawa nila ang lahat ng iyon, para iligtas ang mundo dahil balak nilang patayin ang humanoid variant na naging dahilan ng malaking pagyayelo at kasalukuyang nasa Tokyo pa rin at para magawa iyon, gusto nilang hiramin ang Kaiju Flemant. Nang napagtanto ni Tetsuo na pareho pala silang may layuning iligtas ang mundo, iminungkahi niyang makipagtulungan na lang sila ngunit may biglang naalala si Yukiya at nabigyan kasi nila ng direct communication ang kalaban, isang taong malinaw na galit sa bida. Gaya nga ng inaasahan ay tumanggi si Segami, sinisi nito si Tetsuo dahil pakiramdam niya ay lagi nitong inaagaw ang spotlight kahit wala naman daw itong kakayahan at sa sobrang galit, buong lakas nitong sinigawan si Tetsuo na mamatay na lang siya. Agad siyang inalis ni Yok sa tawag at nagtaka kung paano niya nasabi ang ganoong bagay at dahil dito, nagsimulang isipin ng iba kung bakit bigla na lang huminto sa pakikipag-usap si Tetsuo, hindi kasi nila alam kung paano pigilan ang masasamang intensyon na makapasok. Habang nangyayari iyon ay muling umatake si Hercules at winasak ang particle tank ni Yukiya bago ito direktang suntukin, dahilan upang maputol ang kalahati ng ulo nito at nag-utos si Segami na sila na ang umatake at huwag nang tumigil sa pag-atake habang patuloy nilang tinatapakan ang snowman. Pilit namang kinakalma ni Tetsuo ang sarili niya, ngunit sobra siyang naapektuhan matapos marinig na gusto siyang mamatay ng mga ito at kahit ganoon, sinubukan pa rin niyang buhatin si Yukiya para makapunta sila sa Mishima Center. Dahil dito ay inactivate niya ang booster at mabilis silang lumipad pataas upang makatakas sa abot ng kalaban, ngunit naabutan pa rin sila at tuluyang nalamangan at dahil dito, napagtanto ni Tetsuo na nahulaan na ng kalaban ang plano nila. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asang manalo habang naaalala niyang ang buong buhay niya ay nilimitahan lang sa pagpatay ng mga kaiju nang wala siyang ibang pagpipilian. Samantala ay muling kinontrol ni Yukiya ang controls at pinaharurot ang snowman para direktang bumangga kay Hercules. Ngunit iniwas ni Hercules ang katawan nito dahilan para dumula si Yukiya at muntik pang tamaan ng panibagong atake, mabuti na lamang at naiwasan niya iyon at nakatakas sila mula sa laban at habang pilit pa ring lumilipad gamit ang natitira niyang lakas, humingi ng paumanhin si Yukiya kay Tetsuo dahil inagaw niya ang kontrol. Kaso sinabi ni Tetsuo na huwag itong mag-alala at sa katunayan, siya pangaraw ang dapat humingi ng tawad dahil hinayaan niyang masaktan ng ganoon si Yukiya at habang umiiyak, sinabi niyang wala siyang karapatang magpadala sa emosyon at subukang magkaroon ng normal na usapan, tinawag pa niya ang sarili niyang isang tanga dahil naniwala siyang posible iyon. Habang naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang nakaraan, tinatakpan niya ang ulo niya at hiniling na sana ay hindi na lang siya ang taong iyon at nang marinig ni Yukiya ang mga sinasabi ni Tetsuo tungkol sa sarili niya, naisip nitong kailangan niya itong suportahan. Ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita upang palakasin ang loob nito at sa gitna ng tensyon, biglang umiyak din si Hagain at inaming sobra siyang natakot na mamatay at dahil dito, napaisip si Tetsuo. Napagtanto niyang matagal na pala siyang nawalan ng takot sa mga kaiju. Kaya marahil ay hindi rin nasayang ang lahat ng pinagdaanan nila at sa huli ay sabay-sabay silang umiyak, ngunit para gumagaan ang pakiramdam ng lahat ay pinabilis ni Yukiya ang takbo ng snowman. Habang kumalma na sila, biglang nakatanggap si Yukiya ng transmission mula sa kung saan at nagulat siya dahil matapos ang Great Freeze ay halos nawasak na ang buong sibilisasyon, ngunit sinabi ni Yukiya na may natanggap siyang encrypted message mula sa hindi kilalang sender. Nang buksan nila ito ay nakasaad sa mensahe ang lumayo sila dahil nandito na ang mga kaiju,
Dahil dito ay nagtaka ang lahat kung sino ang nagpadala ng mensahe at pagbalik naman sa headquarters, makikitang walang katao-tao roon at sobrang tahimik ng paligid. Mula sa itaas ay ipinakita ang mga bagong Saviors kasama ang kani-kanilang Kaijo at nagulat si Makoto ang lalaking nakakostume dahil wala man lang bakas ng yelo kahit ginamit ang flame ang Kaijo, samantala ay tinanong naman ni Tamila mula sa kingdom kung wala bang mas mapayapang paraan gaya ng pagre-recruit na lang sa mga piloto. Ngunit sumagot si Rico na wala ng ibang paraan dahil sila lamang ang maaaring maging Saviors, at kapag nabigo sila ay hindi matutupad ang pangarap ng Colonel at nilinaw pa niya kay Tamila na iyon ang misyon nilang lahat. Sumingit din si Makoto at humingi ng pahintulot na patayin ang mga ignorant raw na masa, kahit hindi naman niya lubos maintindihan kung sino ang tinutukoy niya, samantala ay ipinagpatuloy lang ni Tamila ang misyon at iniutos na palibutan at wasakin ang buong headquarters habang wala pa si Tetsuo. Sumunod naman ang lahat sa utos. Kaso nagtanong si Makoto kung pwede ba silang gumamit ng radyo para makipag-ugnayan dahil posibleng may kagamitan ang kalaban para tiktikan sila at gayunpaman, sinabi ni Tamila na duda siyang mayroon sila nito dahil sa labas ay mukha lamang ordinaryong paaralan ang lugar. Habang nagkakahiwa-hiwalay ang ilan sa kanila, napaisip si Tamila kung kailan nga ba sila nagsimulang maging attached sa Colonel at maya-maya ay tinanong siya ni Naiuta at ang gumagamit ng Batkaijo, kung bakit niya gustong gawin ang lahat ng mapayapa at kung nakalimutan na ba niya kung ano sila bago pumunta sa Earth. Naalala ni Tamila na dati silang mga batang nakikipag-away sa kalsada, kaso ipinahayag niyang hindi na niya gaanong maalala iyon at ang alam lang niya ay naniwala siyang maaari siyang maging savior, hanggang sa nagyelo ang buong mundo. Pagkatapos noon, iniutos niya sa kanyang Kaijo na gamitin ang predation stance at humahaba ang mga sungay nito at ang bawat dulo ay naging parang halimaw. Ipinaliwanag na ang kakayahan nito ay magpaputok ng iba't ibang klase ng bala na may napakataas na accuracy, at bawat bala ay may sariling espesyal na epekto at nagsimula si Tamila gamit ang maximum power grenades at itinutok iyon sa headquarters. Nagsimula ang matinding pag-atake at nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa buong base, ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan at ito ang anti-kaiju barrier at sa loob naman ng headquarters. Makikita ang isang matandang babae kasama si Takimura na matapos ang matinding pagsisikap ay nagawa ring makakonekta sa snowman. Napaiyak siya sa tuwa nang makitang ligtas si Han at doon ay iniutos ng matandang babae na gantihan ang pag-atake. Nakilala naman ni Tamila ang depensang iyon bilang K2 barrier at habang nagtataka si Makoto kung bakit may military weapon ang isang simpleng paaralan. Sumagot naman si Naiuta na matagal na nila iyong inayos at naghanda sila sa loob ng maraming taon para sa isang anti-kaiju battle, gayunpaman ay hindi sila nababahala dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng laban na karapat-dapat sa kanila. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking gate at mula sa loob ay lumabas ang iba't ibang military weapons at agad na nagutos ang matandang babae na magpaputok, at sa sumunod na segundo ay 12-dosenang missiles ang pinakawalan papunta kay Tamila at sa kanyang Kaijo. Hindi naman natakot si Tamila at agad nitong iniutos sa Kaijo na gamitin ang mga sungay nito bilang missiles, dahil dito ay nagbanggaan sa ere ang mga piraso ng sungay at mga missiles, dahilan para maalarma ang defense team. Kasabay nito, dumating din si Uta habang nakasakay sa kanyang Kaijo at nagsimulang hampasin ang barrier at muling nagutos ng pag-atake ang matandang babae, ngunit umatras lamang si Naiuta at madaling naiwasan ang lahat ng bala at missiles at tumagal ng matagal ang labanan, dahilan upang makalapit na sina Sigami at ang iba pa sa Mishima Center. Paglipat naman sa grupo nila Sigami, makikitang umiiyak at nagwawala ito dahil nabigo siyang patayin si Tetsuo at tahimik lang namang pinapanood ni Yuma at Otoichi ang kanyang pagmamaktol, ngunit napansin nilang humihina na si Hercules dahil sa pinsalang tinamo nito mula kay Tetsuo. Dahil dito ay naisip nilang pinakamabuting magpahinga muna. Samantala ay bumalik naman tayo kay Tetsuo at nagulat siya nang marinig na may high-altitude search drone pala ang base. Ipinaliwanag ni Takimura na ang drone na iyon ay tinatawag na Suzo at nilikha ng ina ni Hagane at Yoji upang protektahan si Hagane sakaling tumakas ito. Dagdag pa niya, ang barrier na kasalukuyang nagpoprotekta sa kanila ay ginawa rin ng unang pinuno kasama ang ina ni Hagane at ipinakita rin kung paano nila natuklasan ang panganib. Mahimbing daw na natutulog ang kalbong lalaki nang biglang tumama sa noon niya ang picture frame ng kanyang pamilya at nagising siya. Pag-upo niya ay may nakita siyang liham sa kanyang tabi na may nakasulat na paghihiganti,
dahil doon ay agad nilang ipinadala ang drone at nadiskubre ang sitwasyon ni Tetsuo pati na rin ang mga kaijo na papalapit sa base. Kaya agad nagutos ang matandang babae na lumikas ang lahat at i-activate ang anti-kaiju weapons at para kay Takimura, baka nagkataon lamang na ngayong araw naisip ni Hagane ang paghihiganti, ngunit dahil sa kanya at sa kanyang ina ay naging handa ang barrier. Gayunpaman ay tinanong ni Yukio kung tama bang hindi sila direktang pumunta sa headquarters, ipinaliwanag ni Takimura na sa halip ay pupunta sila sa Research Laboratory No. 1, na dating Technology Department ngunit ginagamit na ngayon bilang evacuation site. Makikita naman ang kambal na pinapangunahan ang mga tao sa isang lagusang ginawa ng Earth of Men, sa ngayon ay kailangan munang pumunta roon ni Yuki kaso nagtanong si Tetsuo kung ano ang gagawin nila pagdating doon dahil posibleng natunton na sila ng kalaban. Nang tanungin naman ni Yuki si Takimura kung ano ang plano nila roon, nagulat itong sumagot na wala silang gagawin kundi ang lumikas din at nagulat si Tetsuo dahil iniisip niyang magpapatuloy pa rin sila sa laban, pero ipinapaalala ni Takimura na sobrang pagod na nila lalo na't kitang-kita sa mukha niya ang mga bakas ng pag-iyak. Sumingit naman si Yukiya at sinabing kaya siya umiyak ay dahil may mga taong gustong mamatay si Tetsuo. Nagulat si Takimura nang malamang direktang nakausap nila ang kalaban. Ngunit humingi rin ito ng paumanhin nang marinig na iyon ang unang pagkakataong may nagsabi kay Tetsuo ng ganoon. Paulit-ulit namang sinabi ng matandang babae na ang pinakamahalaga ngayon ay ang evacuation, pagkatapos noon ay pinutol na nila ang tawag at tinawag naman ni Takimura ang babae bilang patrona at sinabi niyang iyon ang unang beses niyang nakausap si Tetsuo, ngunit sana raw ay sinabi nitong nagtatrabaho siya sa Earth. Isinaalang-alang iyon ng patrona ngunit mas mahalaga pa rin ang paglikas. Ayon sa report ay 10% na lamang ng mga tao ang hindi pa nakakaalis kaso mabilis na nauubos ang kanilang enerhiya hanggang sa tuluyang mawala ang barrier. Pagkatapos noon ay lumapag si Naiuta sa paaralan at winasak ang generator nito, giit ng patrona na iyon na ang huling energy reserve na inipon ng Earth of Men sa loob ng maraming taon at binati naman ni Naiuta ang Mishima Center dahil sa matinding paglaban nila, ngunit dahil nasa labas pa rin siya ay walang nakakarinig sa kanyang sinabi. Gayunpaman, nabasa niya ang galaw ng labi ng lola na nagsabing hindi siya magsasayang ng salita para sa isang tanga, natuwa si Naiuta at agad niyang tinanong kung dating militar ba ang matandang babae dahil sayang naman daw kung papatayin lang ito. Gayunpaman ay kailangan pa ring ipagpatuloy ang misyon, samantala ay makikita si Rico na naghuhukay sa ilalim ng lupa at habang nangyayari iyon, patuloy namang nagpapagaling ang kaijo ni Shigami habang matagumpay na nakarating si Tetsuo sa evacuation area. Sa kabilang banda, nakita ng drone na naipit ang sasakyan ni Furashi sa isang crack sa daan at dahil dito, sinisi ni Furashi ang sarili at hiniling pa kay Shinjo na suntukin siya dahil napakawalang silbi raw niya, ngunit agad siyang pinakalma ng kaibigan niya at sinabing kahit sino naman ay magpapanik sa ganoong sitwasyon. Dagdag pa nito, hindi naman siguro sila dapat masyadong mag-alala dahil mabilis na papunta si Nogi sa center at pagkatapos nito, ipinakita si Nogi na mabilis na tumatakbo papunta sa lugar habang sinisisi rin ang sarili dahil naging napakatanga niya. Iniisip niya kung aabot pa ba siya sa tamang oras at hindi siya makapaniwalang tila walang saysay ang lahat ng kapangyarihang mayroon siya ngayon, para mapakalma ang sarili ay inisip niyang baka kaya pa ng mga matatanda sa center na protektahan ang mga refugee. Dahil sa matinding emosyon niya ay nagsimulang magbago ang kanyang anyo, nagliyab ang kanyang buhok at pagkatapos ay tumalon siya ng napakataas habang inuutos sa Earth of Men na gumising na, napansin agad siya ng mga kalaban mula sa malayo at nakilala nila siya bilang tamer. Sa mismong sandaling iyon, iminulat ng flame ang kaijo ang mga mata nito at agad na pinuno ng matinding apoy ang mga tunnel, dahilan upang mamatay si Rico sa gitna ng pag-atake at ngayon na magkasama na sina Nogi at Earth of Men, humarap sila sa mga kalaban at sinisi ang mga ito dahil nagawa nilang magambala ang kapayapaang itinayo nila sa center. Ngunit natawa lamang si Naiuta at sinabi kay Nogi na huwag itong gagalaw kung ayaw nitong mapatay ang mga hostage at nang lumingon naman siya, sa kanya napansin na wala ng tao sa base at kahit ganoon, hindi pa rin siya umatras dahil tatlo sila laban sa isa lamang, dahil dito ay tuluyan nang nagsimula ang pag-atake at nagsimula na rin ang final battle. Umalis sa lugar sina Nogi at ang mga kalaban habang nagpapatuloy ang kanilang habulan, nakita ito ng matandang babae at ng kanyang mga kasama na sa katunayan ay nagtatago lamang sa likod ng malaking pader. Nang marinig nilang papalayo na ang mga ito,
Lumabas sila sa kanilang hideout at minanmanan ang habulan gamit ang drone at lumipat ang eksena kay Nogi. Galit na galit siya dahil sa pag-atake at isinumpa niyang pagbabayaran niya ang mga ito. Sa kanyang matinding liksi ay naiwasan niya ang mga sungay ng kaiju, ngunit mula sa himpapawid ay biglang sumulpat ang lumilipad na kaiju at tinamaan siya ng isang malakas na atake. Bumagsak si Jinro sa lupa ng walang malay at dahil sa init ng kanyang katawan ay unti-unti siyang lumubog sa nyebe. Nagsimulang magdiwang ang mga kalaban, ngunit iminungkahi ng isa sa kanila na tiyakin muna ang kanilang tagumpay upang makuha na nila ang Flaming Rooster at sa gayon ay maging tagapagligtas ng mundo si Verde at nang marinig ng matandang babae ang pangalan ng grupong iyon, agad siyang natigilan. Ipinaliwanag niya sa iba na ang patch na nasa balikat ng kalaban ay pag-aari ng Brigada 2400 Verde, isang unit na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Segami at dito niya sinimulang ikwento ang nakaraan ni Segami. Dati siyang isang mahusay na sundalo na minamahal ng kanyang mga kasamahan at iginagalang ng marami. Gayunpaman ay kapansin-pansing namamatay ang kanyang mga kalaban at mga nakatataas sa kaina-hinala at mga pangyayari. Ngunit hindi siya kailanman napagbintangan at habang lumilipas ang panahon, patuloy siyang umangat sa ranggo at nagsimulang kumalat ang balitang nais niyang bumuo ng isang pangkat ng mga tagapagligtas. Sa huli ay pinayagan siya ng mga nakatataas na opisyal na gawin ito, agad siyang nagtipon ng mga ulilang bata na may potensyal na katulad ni Tetsuo, ngunit sa isa sa mga pagsusulit ay narinig siya ng isang kasamahan na baliw na nagsasabing gawin nila siyang tagapagligtas. Matapos ikwento ang lahat ng ito, sinabi ng matandang babae na magiging malaking problema ang taong iyon at samantala, nagising si Nogi na medyo masakit pa ang katawan at nang hindi nagsasayang ng oras, agad siyang bumangon upang tapusin ang 3 pang natitirang kaiju. Sa kabilang banda, mula sa labas ay papasok na sana sa butas ang lumilipad na kayo nang biglang may umiikot na apoy na sumabog palabas at agad na bumalik sa kanilang pwesto ang 3 kalaban at naghanda sa pag-atake, ngunit nang mawala ang apoy at wala naman silang nakita. Inakala nilang ginamit lamang ang apoy bilang panlinlang upang makapag-ambush mula sa ibaba at si Makoto, na tahimik lamang kanina ay pumasok sa estado ng predation at ang kanyang kaiju ay nagsimulang maglabas ng napakaraming usok na nagbigay ng matinding presyon sa buong lugar. Dahil dito ay nasira sa bigat ng puwersa si Nogi at ang kanyang kaiju, dito ipinaliwanag na ang kaiju ni Makoto na si Hephaestus ay may kakayahang magbuga ng usok at pataasin ang grabidad sa paligid at gayunpaman, isang atake na apoy ang tumama mula sa ilalim at pinasabog si Aopay taas sa himpapawid. Napasigaw si Nanay Uta at Tami para sa kanya, ngunit biglang lumitaw si Jinro sa likuran nila at nagpaputok si Tami ng mga serum na tumama sa pakpak nito at sa braso ni Ao, ngunit hindi nito napigilan ang pag-atake at nagbitaw pa siya ng apoy at tuluyang pinabagsak ang ikatlong kaiju. Sa malayo ay binanggit ni Naiuta na ang kapangyarihan ng kaiju na iyon ay hindi may kukumpara kay Ao at na si Jinro ay tunay na nasa antas ng isang super kaiju at samantala, lumipat ang eksena kay Tetsuo na nasa evacuation site kasama si Hagane. Nakipagkita siya sa kanyang kapatid at sa kambal, na nagpasalamat sa kanya dahil pinrotektahan niya sila at habang tinitingnan niya ang lahat ng gawaing ginagawa ng mga tao sa lugar, napaisip siya kung tama bang manatili lamang siya roon dahil sa buong buhay niya ay pakikipaglaban lamang ang kanyang naging papel. Napansin niya na manipis lamang ang kisame ng yelo sa itaas at dahil dito, nagtanong si Yuki kung ano ang mangyayari kung makapasok ang mga kaiju mula roon, ngunit agad din siyang humingi ng paumanhin dahil muli na naman niyang naiisip ang pakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos nito ay itinuro ni Tetsuo ang isang 3D printer na nasa tabi ng mga lumang bakal, electric furnace at mga lumang pyesa ng Yukiya at ipinaliwanag ng kambal na ang makina ay ginawa ng unang departamento ng teknolohiya, ngunit minsan lamang nila itong nagamit dahil sa napakataas nitong konsumo sa enerhiya. Ginamit lamang ito noon para baguhin ang paaralan kaya hindi nila alam kung gumagana pa ito. Tinanong ni Hagane si Tetsuo kung balak ba niyang paandarin ang makina upang bumalik sa labanan. Saglit siyang natigilan dahil sinabi ni Takimura na dapat silang lumikas ngunit patuloy pa rin siyang ginugulo ng alaala ni Segami. Sa huli ay isinasantabi niya ang alaalang iyon at nagpa siyang ayusin ang 3D printer at dahil wala silang sapat na kuryente, iminungkahi ni Yukiya na gamitin ang lahat ng natitira niyang enerhiya at sa pagkakataong iyon, isang manggagawa ang nagsabi sa kambal na marami pang kailangang gawin at binanggit na maraming bisikleta na may emergency generator habang siya lamang ang nagpepedal.
Nang marinig nila ito ay pinapadyak nila ang lahat ng tao at makalipas ang ilang sandali, nagsimulang gumana ang 3D printer at natuwa ang mga tao nang makita ito kaya lalo pa nilang binilisan ang pagpedal, pagkatapos nito ay lumipat ang eksena kay Oki. Natalo na niya ang dalawa sa mga kaiju, kaya ang natitira na lamang ay ang lumilipad na kaiju na gawa ng kalaban at natamaan siya ng isang malakas na suntok na nagpilit sa kanyang lumapag at nang pareho na silang nasa lupa, sinabi ni Nayuta na wala na siyang pagkakataong makaiwas pa. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magbago ang anyo ng kanyang kaiju at naging isang higanteng nilalang na mas malakas kaysa sa kasalukuyan nitong estado, pagkatapos nito at agad itong sumugod sa pag-atake. Ngunit ang Flaming Kaiju ay nag-ipon ng kanyang mga apoy sa isang malaking bola na apoy. Ipinaliwanag na ang kakayahan nito ay ang manipulahin ang isang natatanging uri ng init na enerhiya, at habang mas kinokonsentra nito ang enerhiyang iyon ay lalo itong lumalakas at ang teknik na ito ay tinatawag na anak ng araw. Pagkatapos nito ay nagbitaw sila ng isang sinag na tumatagos at sumisira sa dibdib ng kaiju at nang matalo ang tatlong kaiju. Nagsimulang magdiwang ang lahat kaso sa mismong sandaling iyon, biglang nag-teleport sina Shigami at Hercules at sa isang atake lamang, nasugatan nila ang pakpak ni Jinro. Sa kabila ng sakit ay nakawala ang maliit na Flaming Kaiju at nagpa siyang lumaban muli, ngunit mabilis na naiwasan ni Hercules ang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan at agad na gumanti at habang nasa himpapawid, iminungkahi ni Jinro na bombahin ng apoy si Shigami upang matakot ito at tumakas. Ngunit nang gawin niya iyon ay nag-teleport si Shigami papasok sa bibig ni Hercules, samantala ay tinusok ng kaiju nito ang pakpak ng Flaming Kaiju gamit ang espada nito at sinimulan itong pauulanan ng sunod-sunod na mga suntok habang patuloy ring tumatanggap ng pinsala. Nagtaka si Nogi kung paano nalalaman ni Shigami ang lahat ng kanyang balak gawin at nagsimulang mag-isip ng posibleng dahilan. Kinausap siya ni Jinro at iminungkahing gamitin ang anak ng araw kaso agad itong tinanggihan ni Nogi. Sinabing hindi siya makakapag-concentrate at mauuwi lamang sila sa matinding pambubugbog. Sa mismong sandaling binanggit niya iyon ay eksaktong parehong salita rin ang sinabi ni Shigami dahilan upang mabigla si Nogi. Sa wakas ay nagpakita si Shigami at tiniyak kay Nogi na hindi niya ito agad papatayin at ayon sa kanya, kailangan muna niyang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan at pahihirapan siya hanggang sa kanyang huling hininga. Kasabay nito ay nagbitaw siya ng mga kakaibang kapangyarihan at muli siyang pinagpapalo hanggang sa mahulog siya mula sa kanyang kaiju. Bumagsak si Jinro habang sinalo naman ni Shigami si Ao dahil hindi nila maaaring hayaang mamatay siya. Dumating ang babaeng may salamin at binati si Shigami dahil ngayon ay magkakaroon na sila ng pagkakataong talunin ang humanoid variant na sumisira sa mundo at maging mga tagapagligtas. Naguluhan si Ao at tinanong sila kung ano ba ang pinagsasabi nila at para sa kanya, malinaw na sila ang mga kontrabida. Napaisip sandali si Shigami at inulit ang salitang kontrabida habang naaalala ang snowman. Inamin niyang alam niyang kulang at pangkaraniwan lamang siya ngunit hindi niya kayang isuko ang kanyang pangarap. Noon ay hinahangaan ng mga bata ang snowman tuwing umaalis ito. Madalas nilang tanungin si Shigami kung magiging mga tagapagligtas ba sila kapag nakapatay sila ng maraming kaiju. Palagi niyang sinasagot na oo at sinabi rin niyang gumagawa na sila ng mga sasakyang pangkalawakan upang hindi na sila muling mag-alala tungkol kay Tetsuya, kaso nagbago ang lahat nang dumating ang utos para sa huling labanan. Pagbalik sa kasalukuyan ay iginiit niya kay Ao na ang layunin ang nagbibigay katwiran sa paraan, ngunit sa sandaling iyon ay tinamaan siya ng isang bala mula sa amo ng grupo at agad na tumayo si Otoichi sa harap ni Shigami at tinawag si Hermes upang iligtas sila. Kaso biglang dumating si Yukiya at dinurog ang ulo ng kayo at kasabay nito, sinabi ni Takimura na si Tetsuo lamang ang tunay na tagapagligtas at tinanong ni Yukiya si Tetsuo kung sigurado ba siyang lalaban kay Shigami. Sumagot si Tetsuo na ngayon lamang niya nakita ang isang bagay na matagal niyang binabaliwala. Upang makilala at makasama ang mas maraming tao, kailangan niyang buksan ang kanyang puso at magkaroon ng mga kaibigan kaya't kung isasara niya ito ngayon, hindi na siya muling makakalapit sa kahit sino dahil dito, hiniling niya kay Yukiya na sumama sa kanya upang kausapin si Shigami. Namangha si Shigami nang makita niyang naayos nila ang snowman ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat siya dahil magkakaroon na siya ng pagkakataong patayin ito at naghanda si Yukiya gamit ang isang palakol na inilabas mula sa kanyang bagong braso, habang naghanda naman si Tetsuo na makipaglaban sa isang tao sa kauna-unahang pagkakataon. Nagsimula ang laban ng gamitin ni Yukiya ang kanyang wall form at hilingin na palayain si Ao,
Tinipon ni Tetsuo ang kanyang galit upang takutin ang kalaban, ngunit napansin ni Yukiya na napakabait nito at hindi marunong ilabas ang kanyang galit. Masaya si Takimura na muling makita si Tetsuo, subalit itinuro ng landlady na halos himala na lamang kung bakit nakatayo pa ang snowman at gayunpaman, wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban sa ganoong kalagayan. Biglang may isang drone na nagsimulang i-record ang laban na para bang isa itong palabas. Sa shelter, nagsama-sama ang lahat ng tao upang panoorin si Tetsuo at alamin ang kalagayan ng iba at napansin ng kambal na ang braso ni Yukiya ay nakakabit lamang gamit ang mga piraso ng bakal, samantala ay nagdarasal si Hagane na magtagumpay sina Tetsuo at Yukiya kapalit ng pangakong hindi na siya muling kakain ng kaijo. Sa kabilang banda, naiinggit si Segami kay Tetsuo dahil lumitaw ito na parang isang tagapagligtas, ngunit tinawag niya itong nakakatawa dahil may braso itong gawa sa pinagtagpi-tagping bakal at binigyan pa iyon ng pangalan. Pagkatapos sabihin iyon, nagduda siyang makakalaban ito ng maayos habang nasa lupa ng mga tao kaya't tumalon siya upang ilipat ang laban sa yelo at sa oras ding iyon, sinabi ni Yuma na natipon na ni Otoichi ang iba pang mga tagapagligtas. Nawalan lamang sila ng malay dahil sa epekto ng pagkamatay ng kanilang mga kaijo, ngunit wala namang nagtamo ng malubhang sugat at tinanong ni Segami si Yuma kung mayroon itong armas at pagkatapos ay iniwan si Otoichi upang bantayan ang lahat habang siya naman ay papatay kay Tetsuo. Bagamat gusto sana niyang manatili kasama ang snowman at naniniwala siyang sapat na si Hercules at bilang pag-iingat, binali pa niya ng ilang buto si Ao upang hindi ito makialam at pagkakita nito, agad na sumugod si Tetsuo kay Segami at nagbanggaan ang kanilang mga armas. Bumagsak si Ao sa mga bisig ni Yuma at hinikayat si Segami, na nagawang itulak pa atras ang snowman sa pamamagitan lamang ng isang suntok at namangha ang mga tao sa shelter sa lakas ni Hercules. Tinanong ni Yukiya si Tetsuo kung ayos lamang siya at sumagot si Tetsuo na wala itong problema at nangakong papagsisihan niya si Segami ng 1,000 beses dahil sa ginawa nito kay Ao. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si Segami ng kakaibang presyon habang mabilis na sumugod si Yukiya para maglabas ng isang malakas na kanang suntok. Bagamat nakita na ito ni Segami, ginamit ni Tetsuo ang kanyang battle axe upang tamaan ito sa leeg, na-block ito ni Hercules ngunit nagbigay si Tetsuo ng pangalawang puwersa na sumisira sa depensa nito at agad namang umatake si Yukiya sa leeg ni Segami, ngunit mabilis itong umiwas sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan. Napansin ni Tetsuo na nawala ng balanse si Segami dahil sa kanyang palakol at nahulaan niyang hindi na ito magbablock kundi uurong na lamang, bigla niyang iniunat ang palakol gamit ang kawit nito dahilan upang mapilitang ilantad ni Hercules ang kanyang likuran. Dahil dito ay umatake si Yukiya mula sa itaas gamit ang kanyang wall advance, ngunit nagawa pa ring umiwas ni Segami dahil quadruped si Sueyo at mabilis itong nakakalayo. Gayunpaman ay hindi niya inasahan na babalik ang palakol na iniunat ni Yukiya na nagawang hiwain ang bahagi ng kanyang ulo. Binanggit ng snowman na naranasan na nila ang pagkatalo at hindi sila laging nananalo, ngunit hindi sila kailanman natatalo ng 2 beses at napagtanto ni Segami na lubhang gumaling ang estilo ng pakikipaglaban ni Tetsuo. Ngayon bawat suntok at pag-iwas nito ay maaaring magdulot ng tiyak na kamatayan, na nagbibigay ng malaking kalamangan sa kombinasyon nito at ng wall advance ni Yukiya at nagsaya ang mga tao nang makita ito. Ngunit nagsimulang magsalita si Segami at inamin niyang sandali niyang inisip na nasa panganib siya, gayunpaman dahil sa kanyang predation stance at sa kanyang supernatural na kapangyarihan, imposible raw siyang matalo. Ipinakita kung paano bumubuka ang bibig na nasa kanyang baywang, na siyang dahilan kung bakit nagawa niyang umiwas sa mga atake at natigilan si Tetsuo sa nakita. Ngunit nagpatuloy si Segami sa pagsasabing hindi na siya magkakamali pa dahil siya na mismo ang tatapos kay Tetsuo. Pagkatapos noon, umatras si Tetsuo at ipinagpatuloy ang laban subalit puro pag-iwas at pag-atras lamang ang ginawa ni Segami at sa isang pagkakataon, naghagis si Tetsuo ng kawit na atake kaso madaling nasalo iyon ni Segami. Nang makita ni Tetsuo na hinihila sila nito papalapit, pinutol niya ang cable at pinapaandar ang mga rocket upang salpukan ito kaso tumalon din si Segami kasabay nito at ipinakitang walang epekto sa kanya ang ganoong mga atake. Dahil hindi nila ito matamaan, nagpakawala si Tetsuo ng sunod-sunod na suntok na nagtulak kay Segami pabalik sa matigas na lupa at pagdating sa nyebe, gumanti si Segami at ipinakitang mas mahusay siya sa direktang labanan. Halos puro pagtanggap lamang ng suntok ang ginawa ni Tetsuo. Pero matapos ang ilang eksaktong galaw,
napansin niyang tila alam ni Segami ang kanyang susunod na kilos bago pa man niya ito gawin at gayunpaman, hindi pa siya ganap na sigurado. Dahil dito, hiniling niya kay Yukiya na ipakita ang lahat ng tala tungkol sa kalaban na may 50% transparency, dahil balak niyang tuklasin ang supernatural na kapangyarihan nito habang nasa gitna ng laban at lumipat naman ang eksena kay Segami. Naiisip niya kung ano ang maaaring sinasabi ni Tetsuo, at lalo siyang nainis dahil dito kaya't nagpasya siyang tapusin na agad ang laban at ginamit niya ang predation stance, dinala ang kanyang kamalayan sa ibang dimensyon kung saan may isang salamin. Ipinaliwanag na ang mga kakayahan ng tagapagpaamo ni Hercules ay gumagana sa loob ng kanyang utak. Sa lugar na iyon ay ipinapakita ng salamin ang ilang segundo ng hinaharap mula sa kasalukuyang sandali kaso dahil ang mga kilos lamang ni Segami ang hindi patiyak, nahahati ang salamin sa iba't ibang posibilidad depende sa mga maaaring mangyari. Parang nagkaroon siya ng bintana patungo sa hinaharap at bukod pa rito, maaari niyang piliin ang kanyang susunod na galaw matapos makita kung ano ang magiging epekto ng bawat aksyon sa hinaharap. Sa madaling salita kahit may napakaliit na tsansa lamang na manalo, patuloy na pipiliin ni Segami ang tamang landas hanggang sa makamit niya ang tagumpay kaso may kapalit ito, kapag tumingin siya ng higit sa 10 segundo sa hinaharap, nagsisimulang magtatamo ng permanenteng pinsala ang kanyang utak. Subalit syempre ay hindi iyon naging hadlang para kay Segami at pagkatapos ng lahat, wala siyang balak na hayaang mabuhay si Tetsuo at handa pa siyang lampasan ang sarili niyang limitasyon upang mapatay ito. Sa totoong laban, patuloy na umaatake si Tetsuo ng buong lakas habang may malalim na iniisip at bigla na lamang nagsimulang maharangan ang kanyang mga atake. Tumalon si Segami at kahit malubha na ang mga sugat nito, ipinahayag niyang siguradong kanya ang tagumpay sa loob ng eksaktong 74 na segundo. Ganoon siya kasigurado at matapos iyon, pareho silang nagbitaw ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa lupa at doon ay nabaon si Yukiya sa nyebe, ngunit ginamit ni Tetsuo ang kanyang puwersa upang umikot at makaalis mula rito. Gumamit si Yukiya ng Kadomatsu, pero naiwasan iyon ni Segami at agad na sumugod upang putulin ang kanyang leeg at natigilan ang lahat hanggang sa biglang bumangga ang drone sa mukha ni Hercules, dahilan upang lumihis ang kanyang pag-atake. Sa shelter, sinimulan ni Hagane ang pagsisiyasat kung sino ang nagbago sa kontrol ng drone at ang kanyang paghahanap ay humantong sa Mishima Center, kung saan nalaman nilang sina Furmashi at Shinjo ang nagmamanipula sa drone bilang paghihiganti para kay Ao. Nagduda si Shinjo kung may tunay itong naidulot na pinsala, subalit kahit papaano ay nakabawi sila at dahil sa pangyayaring iyon, naisip ni Segami na maaaring mali ang kanyang nakita sa hinaharap kaya muli niya itong sinilip. Gayunpaman, naroon pa rin sa kanyang mga pangitain ang parehong pag-atake at mayroon pa siyang 10 segundo upang matiyak na mangyayari iyon at sa ngayon, pinili niyang panatilihin ang kanyang distansya. Samantala, nagtataka si Tetsuo kung bakit hindi nakita ng kakayahan ni Segami ang drone at bumuo siya ng isang teorya kaso bago pa niya ito masuri ng lubusan, itinapon ni Segami ang kanyang palakol patungo sa Mishima Center at agad namang sumugod si Yukiya upang makuha ito. Sa puntong iyon, tila nauunawaan na ni Tetsuo ang nangyayari kaso hindi niya maaaring sabihin ng malakas ang kanyang natuklasan dahil malalaman din ito ni Segami. Lumapit si Hercules upang putulin ang kanyang ulo at tinanong ni Yukiya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaso sa halip na sumagot, binitiwan ni Tetsuo ang mga kontrol at tuluyang pinatay ang koneksyon niya kay Yukiya. Hinihiling lamang na makinig ito sa kanya at halos maputol na ni Segami ang kanyang ulo nang biglang umiwas si Snowman sa pamamagitan ng pagliko sa gilid at 1 segundo lamang ng pagtitig ang sapat upang maunawaan ni Yukiya ang lahat. Natatarante si Segami nang makita ito dahil dapat ay natupad na sa sandaling iyon ang kanyang nakita sa hinaharap, ngunit hindi na si Tetsuo ang kumokontrol kay Snowman at ipinaliwanag ni Tetsuo na sa daan-daang atake na pinakawalan niya, 2 lamang ang tumama. Mula rito, napagpasyahan niyang kayang hulaan ang kakayahan ni Segami kung anong galaw ang susunod niyang gagawin, ngunit hindi nito nakikita ang lahat ng posibleng pag-atake at sa 2 matagumpay na tama, natukoy niya kung anong uri ng pag-atake ang hindi kayang makita ni Segami. Ang mga drone at ang biglaang pag-atake ni Yukiya ay mga kilos na hindi naman binalak depensahan ni Segami at dahil dito, napagtanto ni Tetsuo na ang kakayahan nito ay nakakakita lamang ng mga aksyon ng isang buhay na nilalang o sa madaling salita, mga galaw na direktang kinokontrol ng isang tao. Matapos makumpirma ang kanyang hinala,
Ibinigay ni Tetsuo kay Yukiya ang buong kontrol at gaya ng kanyang inaasahan ay hindi nakapag-react si Segami sa biglaang pagsugod ni Yukiya at habang nakatayo roon, nagtataka si Segami kung bakit hindi niya nakita ang galaw na iyon sa hinaharap. Wala na siyang oras upang mag-isip dahil agad niyang nakita si Yukiya na paparating upang bigyan siya ng headbutt. Inakala niyang magbabago pa ito ng kilos ngunit dahil hindi niya malaman kung ano ang susunod na mangyayari, natigilan siya at tuluyang tinamaan at doon niya naunawaan na si Snowman ay kumikilos ng mag-isa. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko at agad na naglabas ng kanyang dila bilang pag-atake, ngunit muling kinuha ni Tetsuo ang kontrol at ginamit ang dila na iyon bilang apakan upang makalapit ng sapat at hindi na maiwasan ang kanyang susunod na pag-atake. Mabilis na naghanap si Segami ng hinaharap kung saan siya ang mananalo ngunit sa pagkakataong ito, nabasag ang salamin sa kanyang isip na nagbigay sa kanya ng malinaw na mensahe na wala nang natitirang posibilidad para sa kanyang tagumpay. Punong-puno ng galit at pagkadismaya, sumigaw si Segami at inutusan si Tetsuo na mamatay na at nakagugulat na naapektuhan si Tetsuo ng mga salitang iyon, kaso nagawa pa rin niyang pigilan ang sarili at panatilihin ang kanyang katatagan. Iginiit niyang ipaparamdam niya kay Segami ang lahat ng kanyang nararamdaman at pagkatapos nito sa harap ng lahat ay ginamit niya ang Robotilo ng 30 espada, Blue Storm Master Strike na isang napakalakas na teknik na tuluyang hiniwa si Hercules sa napakaraming piraso.